Ninang, sigurado ka ba? Basta malason ko si Dalang, pakakasalan ako ni Ginong Tang. Siyempre naman, matagal na akong taga-ayos ng kasal. Ako na ang bahala. Salamat. Ninang, aalis na po ako. Bibigyan ko ng lason ang sakim at bulag na hangal. Payaw, bumangon ka na agad. Ilalayo kita. Anong nangyari kay Xiao Shui? Anong nangyari? Iibang lalaki na ang pakakasalan ng ate ko. Nakipag-usap siya kay Manang Zhang at plano niyang lasunin ka. Ano? Xiao Hui, nailigtas ko ang buhay ng ate mo. Paano niya ako lalasunin? Xiao Hui, nanluloko ka ba sa akin? Totoo po, Bayaw. Maniwala ka sa akin. Bilisan mo at ilalayo kita dito. Xiao Shui. Saan mo dadalhin ang bayaw mo? Hindi kahit saan. Nakita ko na ang lahat. Paano mo itatanggi yan? Ate, maayos naman siya. Bakit mo siya nilason? Maayos siya. 1 taon na siyang paralisado at bulag. Sabi mo maayos siya. Pero saan siya magaling? Pero naaksidente siya, naparalisa at nabulag sa aksidente. Tadhana niya yan. At hindi niya pwedeng isisi sa iba. Halika na Dalang. Oras na para inumin ang gamot. Yang Yulian, kung lalasunin mo ako, pagsisisihan mo ito. Ano ang sinabi mo? Ako ang magsisisi. Alam mo ba na pinapangarap kong mawala ka? Sabi mo ako ang magsisisi. Ano ang sinabi mo? Ako ay pabigat. Alam mo ba na ako ay bulag at pilay? Gusto mong sabihin na ginawa mo yon para iligtas ako, para pakawalan kita, tama? Ako ang siyam na emperador ng Zhao. Tinamaan ako ng kidlat sa 10 buhay. Ikaw ang nakipagtalik sa akin para iligtas ako. Pagkatapos kong mabuhay, upang bayaran ang iyong kabutihan, pinili kong mag-asawa sa iyong pamilyang. Yang upang dalhin ang iyong mga sakuna sa loob ng 5 taon. Kung namatay ako, ikaw ay mapaparalisa na ngayon. At ikaw, at ang buong pamilyang yang ay malulugi. Kabalbalan. Hindi ako kasing bait para iligtas ka. Huwag kang gumawa ng kwento dito, upang mapalambot ang puso ko. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ako iniligtas. Kaninong pulseras ito? Bayaw, akin ang jade bracelet na iyan. Mula saan kita iniligtas? Sige, tigilan mo na ang mga kwento dito. Asawa ko, ito na ang huli kong tawag sa'yo. Mahal ko, inumin mo ang gamot. Inumin mo at maaari kang mamatay. Naghihintay ang hari ng impyerno sa'yo. Ate, huwag mo itong gawin. Kung sa tingin mo ay pabigat ang bayaw mo, pakawalan mo siya. Aalagaan ko siya sa hinaharap, okay? Umalis ka. Kahit pa magmakaawa ang mga Diyos ngayon, hindi ito gagana. Kung hindi siya mamatay, magiging biro ako sa iba. Hilahin siya palabas. Xiao Shui, umiwas ka. Siya ang bayaw mo. Magiging sanhi ito ng chismis kung aalagaan mo siya. Mahal ko, inumin mo ito. Inumin mo at lahat ay magiging maayos. Ate, huwag mo tong gawin. Kawawa na nga si kuya. Nakikiusap ako, pakawalan mo na siya. Kung pakakawalan ko siya, sino naman ang magpapalaya sa akin? Xiaohui, ano ba ang ginagawa mo? Hinaharangan mo ba ang kapatid mo at ang kinabukasan ng pamilya Yang? Hindi po, mabuting tao si kuya. Hindi niyo po ito magagawa. Hindi niyo po ito magagawa. Huwag ka nang magsayang ng oras. Hubarin mo na yan, asawa ko. Sabi ni Ginong Tang, gusto niyang magpakasal sa isang byuda. Kaya, pasensya ka na. Yang Yulian, pagsisisihan mo ito. Asawa ko. Kuya. Kuya. Huwag ka nang umiyak. Napakaganda mo. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Papakilala kita kay Ginong Tang. Sige na, halika. Ginang, Itapon niyo siya sa bundok para ipakain sa mga asong gubat. Bibigyan ko kayo ng tig-1,000 piso na dagdag sa sahod. opo. Kuya. Tita, ngayon, pwede mo nang sabihin kay Ginoong Tang. Sige po, gusto na ni Ginoong Tang ang iyong kapunuan. Dahil sa iyong sinseridad, ikaw. Magpakasaya ka na bilang isang mayamang binibini. Ha, ha, ha. Salamat po, Ninang. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Sige, hahanapin ko na si Tang Xiao.
Uy, ayos to. Iwan mo na lang dito. Sige, iwan mo na lang dito. Buhay pa siya. Siyam na planeta na magkakatabi at ang lilang hangin ay lumalaganap. Ito ay senyales ng pagbabalik ng Emperador. Oo. Dati nang hinulaan ng emperador. Natapos na ang kanyang kapahamakan at ang lilang hangin ay lumalaganap. Bumalik na ang emperador. Ano pa ang sasabihin? Mabilis na pumila upang salubungin ang emperador. Agad magpadala ng mensahe. Ang tarangkahan ng 5 emperador ay sumasalubong sa emperador. Dakilang bulwagan ng Diyos ay sumasalubong sa emperador. At ang palasyo ng Diyos ng Kayamanan ay sumasalubong sa emperador. Opo. Ako ay sinilang mula sa esensya at dugo ni Pangu. Sinanay ko ang paraan ng walang hanggang buhay. Naging emperador ako sa 9 na buhay. At 10 beses na dumaan sa pagsubok. Ako si Wen King ang unang emperador, Gao Zu at si Emperador Taizong. At isa rin kan na bumaril ng agila gamit ang pana. Chino dekada, ngayon 1,000,000 pagsubok ng kulog. Sa kalituhan, nakipagtalik ako sa isang babae. Inakala kong si Yang Yulian, kaya nag-asawa ako sa pamilya Yang upang protektahan siya. Ngunit ang kanyang kapatid ang nagligtas sa akin. Binigyan pa niya ako ng lason upang patayin ako, na nagbigay daan din upang matupad ang aking nais at muling isilang. Sa buhay na ito, tiyak na pakasalan ko siya sa buhay na ito, at hayaang mamatay ang makamandag na babae nang walang buong bangkay. Emperador ng mahabang buhay, gumising ka tapos na ang pagsubok ng 10 mundo. Mamuno sa mundo ng magkasama. Bumalik na ang emperador. Nagbalik na ang emperador. Maligayang pagbabalik, emperador. Ang walang katulad na emperador ng digmaan Diyos ng digmaan sa langit. Ang kataas-taasang hari ng Kayamanan, narito ako. Ikalat agad ang balita. Tapos na ang 10 taon. Nagbalik na ang emperador. $1 trilyong na order mula sa pamilya Yang sa Qingzhou. At hilingin na sila ang maging unang marangal na pamilya. Bibigyan ko rin kayo ng gintong medalya ng kaligtasan. Ako mismo ang magbibigay ng parangal doon. Ito. Kamahalan, narinig ko po na sinaktan kayo ng pamilya Yang. Hindi niyo po sila hinahabol. Bakit niyo pa rin po sila itinataguyod? Opo, nilason kayo ng pamilya Yang, hindi po sila naging masunurin dahil hindi kayo iniyakan. Pero magpapakasal siya sa pamilya Tang sa Qingzhou at magsasagawa ng kasal sa Mingyue Building. Opo, sobrang-sobra na po. Emperador, utusan niyo po ako na magpadala ng tropa para durugin ang pamilya Tang at sirain ang pamilya Yang. Nilason ako ng pamilya Yang. Sila ay parurusahan. Ayusin ko rin ang aking mga gantimpala. Pumapatay ako ng tao. Magaling ako sa pagtaas ng mga tao at pagkatapos ay ibabagsak sila at dudurugin sila. Gawin niyo lang ang sinabi ko. Panahon na para makilala ko ang taong dapat kong makilala. Wala si Xiao Hui sa bahay. Dapat ay dumadalo siya sa kasal ni Yang Yulian, ang kasal ng babaeng iyon. Hayaan mo na, maliligo muna ako. Magpapalit ng malinis na damit at pagkatapos ay pupunta sa kasal para hanapin siya. Xiao Shui. Bayaw. Uy. Bayaw. Xiao Shui, nandito ka pala. Bayaw, ikaw nga po. Buhay ka pa. Bayaw. Buhay ka nga po. Anong nangyayari? Nilason ka ng ate ko. Nanaginip ba ako? Hindi ka nananaginip. Buhay na buhay ako. Uy. Nakakakita ka na.
Anong nangyayari? Paano ka nakakakita? Uy! At nakakatayo na ang mga binti mo. Hindi ka ba paralisado? Ayos na ang lahat ngayon. Ayos na ang lahat. Anong nangyayari? Malinaw na ininom mo ang laso ng ate ko. Bakit hindi ka namatay? At ngayon hindi ka na paralisado at nakakakita. Mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Xiao Shui. Noong nalilito ako dahil sa kidlat, ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin nang lumitaw ka? Opo. Nakita ko ang isang tao na gumugulong doon. Nag-alala ako na baka may mangyari sa kanya. Kaya tumakbo ako para tingnan. Pero niyakap mo ako ng mahigpit at sinabi na dapat nating balansehin ang yin at yang at pahabain ang buhay. At pagkatapos, I'm positives. Mahigpit mo akong niyakap. Sinasabi na kailangan nating balansehin ang yin at yang at pahabain ang aking buhay. Pagkatapos ng pagkakasundo, nahimatay ako. Nang magising ako, wala ka na. Nalilito ako. Naaalala ko lang na ang pulso ng babae na may suot na pulseras na jade na may phoenix dito. Hoy, bakit mo ibinigay ang pulseras na jade sa iyong kapatid? Ang pulseras na jade na iyon ay ibinigay sa akin ng isang mayamang kaibigan. Ngunit inisip ng aking kapatid na maganda ito, kaya kinuha niya ito. Naglakas loob si Yang Yulian na lokohin ako. At hinayaan akong akuin ang sisi para sa kanya sa loob ng 5 taon. Bayaw, dapat ka nang umalis agad. Ang aking kapatid ay magpapakasal kay Jitang ngayon. Ang pamilyang Tang ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Haicheng. Kung malaman nilang buhay ka pa, tiyak na papatayin ka nila. Masyado pa silang bata para patayin ako. Bayaw talaga. Pakiusap, makinig ka sa akin. Ang batang Panginoon ng Tang ay magpapakasal sa isang biyuda ngayon. Kung malaman nilang buhay ka pa, tiyak na papatayin ka nila. Dapat ka nang umalis agad. Malapit nang magsimula ang kasal. Kailangan kong pumunta doon agad. Sige, mauna ka na. Naghahanda ako ng isang malaking regalo at sorpresa. Bayaw, anong klaseng regalo at sorpresa? Ngayon gusto kitang pakasalan. Isusuot ko sa iyo ang korona. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na naiinggitan ng lahat ng babae sa iyo. Gawing lumuhod ang iyong kapatid sa harap mo at naisin na butasin ang kanyang mga mata. Bayaw, huwag kang gagawa ng ganyang biro. Ang aking kapatid ay malapit nang maging isang mayamang dalaga. Hindi mo kayang galitin siya. Lumabas ka muna. Magpapalit ako ng damit, pupunta ako sa handaan ng kasal. Kung mahuli ako, pagagalitan ako ng aking kapatid. Xiao Shui, tulungan kitang magpalit ng damit. Xiao Shui, hindi ko malilimutan sina Yang Yulian at Zhang na naglason sa akin. Ikaw ang tumayo na nagsasabing aalagaan mo ako magpakailanman. Mula noon, ikaw ang babae na mamahalin ko habang buhay. Kaya hayaan mong tulungan kitang magpalit. Oo. Bayaw, una na ako. Makinig ka lang sa akin. Magtago ka na. Xiao Shui, hintayin mo akong isuot ang dragon robe. Pupunta ako sa lugar ng kasal personal kung isusuot sa iyo ang corona. Agad mo akong bigyan ng 3,000 taong gulang na dragon robe ng emperador sa pamilyang Tang sa lugar ng kasal. Yang Yulian, ikaw ang lason na babae na pumatay sa iyong asawa. Ngayon, magtatapos ka tulad ni Pan Jinlian. Si Zhang mula sa Gecheng ay nagbigay ng 5,000 yuan. Si Wang, ang boss ng building materials, ay nagbigay ng 3,000 yuan. Ang pangulo ng Chamber of Commerce ay nagbigay ng 10,000 yuan. Salamat sa lahat ng aking mga kamag-anak at kaibigan sa pagdalo sa aking ikalawang kasal. Ngayon, bukod sa pag-anunsyo sa inyo, narito ako upang ipahayag ang aking kasal kay Jitang. Meron ding malaking kagalakan na ko ring ipahayag. Anong dakilang bagay? At ano pa? Ang mas malaki kaysa sa pag-aasawa sa mayamang pamilyang Tang. Oo, ano ang malaking bagay? Sabihin mo lang sa amin, hayaan mo kaming makibahagi rin sa mga biyaya. Well, dahil ang malaking yaman na ito ay napunta sa aming pamilyang Yang, hindi na ako magpapakumbaba. Ngayon, pakiangat ang inyong mga tainga at makinig ng mabuti. 1 oras lang ang nakalipas.
Ang aming pamilyang Yang ay sabay na nakatanggap ng Five Emperors Alliance, ang bulwagan ng Diyos ng Digmaan at ang palasyo ng Diyos ng Kayamanan. Ano, ang espada ng Diyos ng digmaan ng alyansa ng 5 emperador at ang abiso ng palasyo ng kapalaran. Halos imposible, sakop nito ang buong mundo. Ang pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo. Mula ngayon, magiging isang phoenix ako. Paano ako magsisinungaling? Sinabi ng alyansa ng 5 emperador na poprotektahan nila ang aming pamilyang Yang ng buong lakas. Sinabi ng palasyo ng Diyos ng Digmaan, magpapadala sila sa amin ng gintong tiket patungo sa ilalim ng palasyo. Ang palasyo ng Diyos ng Kayamanan magbibigay sa amin ng trilyong suporta. Diyos ko, totoo ba ang napakalaking kayamanan na ito? Naiintindihan ko. Ang alyansa ng 5 emperador, ang palasyo ng Diyos ng Digmaan at ang palasyo ng Diyos ng Kayamanan ay parehong konektado sa emperador ng Immortal Gate at ang pamilyang Tang sa Haicheng ay protektado ng Xianmen. Siguradong ang Immortal Gate ang nagbibigay ng mukha sa pamilyang Tang. Diyos ko, pamilyang Yang. Ang pamilyang Yang ay aangat. Nararapat lang. Mabait ang anak ko at nagtikupo. Nagpapakasal sa isang paralisado at bulag na lalaki sa loob ng 5 taon at nagdusa ng husto. Ngayon ay naghihintay na siya sa pagkamatay ng bulag. Ha! Ito ang gantimpala para sa kanyang mabubuting gawa. Hahaha, oo. Sinasabi na pagkatapos ng masamang sitwasyon, magagandang bagay ang mangyayari. Ang aking dating asawa, na bulag at paralisado, sinumpa ako sa impyerno. Ngayon ay turno ko na para tamasahin ang kayamanan ng mundo. Hahaha. Ate nanay, malinaw na kasalanan ninyo. Ikaw, paano ninyo malalait ang bayaw ko ng ganyan? Tumahimik ka. Nanay, sinampal mo ako. Hindi ba dapat kita sampalin? Hindi mo man lang nakikita kung gaano kagaling ang kapatid mo. Nag-asawa siya sa mayamang pamilya ng mag-isa at nakuha ang suporta ng 3 pinakamakapangyarihang tao na nagpapalipad sa aming pamilyang Yang. Isa kang pabigat. Anong kwalifikasyon mo para magkomento sa kapatid mo? Mali ka. Ang 3 pinakamataas na dignitaryo ay sumusuporta sa kanya. Ay hindi si Yang Yulian. Isa kang puta. Hindi. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Talaga bang iniisip mo na kayang patayin ako ng lason na yan? Imposible. Nakita kitang mamatay gamit ang sarili kong mga mata. Paano ka nabubuhay pa? Hindi ba siya si Lee Dalang? Si Lee Dalang ay bulag at paralisado. Tingnan mo, nakakakita pa siya. At nakakalakad. Mukha lang siyang si Lee Dalang. Siya ay sakim at masama. Siguradong hindi siya si Lida lang. Sino ka? Nagpapanggap kang silida lang sa aking handaan ng kasal. Ano ang gusto mo? Nagpapanggap kang siyang Yulian. Meron kang maliit na itim na nunal sa iyong kaliwang dibdib at isang birthmark sa iyong kanang puwit. Sa tingin mo itong sikreto, sino pa ang makakaalam? Ikaw. Talagang ang ikaw si Lida lang. Paano yan posible? Malinaw na patay ka. Paano ako nabuhay muli? Paano ako nabuhay muli? Kalimutan mo ang sinabi ko sa iyo. Ang dahilan kung bakit ako bulag at paralisado ay para protektahan ka sa mga sakuna. Kung gusto mong lasunin ako, muling mabubuhay ako. Sa panahong yon, ikaw at ang buong pamilyang Yang ay parurusahan. Walang kwenta. Nakakatawa. Alam ng lahat na ang patay ay hindi nabubuhay muli. Sinabi niyang kaya niyang mabuhay muli. Sino ang maniniwala dyan? Siguradong si Lida lang yan, ang bastardo na yan. Bago siya mamatay, sinabi niya sa iyo ang sikreto ni Yulian. Oo, ganun nga siguro. Sabihin mo sa akin, sino ka kay Lida lang? Sino ako kay Lida lang? Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Nakita ba niyang Yulian itong ginto? 5 kuko na gintong dragon. Dati akong manugang ng pamilyang Yang. Tingnan mo ang aking malakas na katawan. At sinabi sa akin na ang mga lalaki ay mga dragon. Kaya bilang isang tattoo artist, ikaw ang nagtattoo nitong 5 kuko na gintong dragon para sa akin. Ikaw mismo ang nagtattoo ng dragon. Hindi mo yan makikilala, di ba? Talagang ang ikaw si Lida lang. Imposible ito. Uminom ka ng lason ng 7 hakbang na puso sakit. Paano ka nabubuhay pa? Paano mo yan aaminin sa harap ng lahat? Hindi mo sinaktan ang asawa mo. Kaya ano kung umamin ako? Ngayon, hindi lang ako magpapakasal sa Haicheng, ang pamilyang Tang ng 4 na malalaking pamilya, kundi pati na rin ang suporta ng bulwagan ng Diyos ng Digmaan at ang Diyos ng Kayamanan. At ang palasyo ng Diyos ng Kayamanan. Hindi na kailangang banggitin ang paglason sa iyo kahit sirain ko pa ang buong pamilya mong Lee. Ano ang magagawa mo sa akin? Talaga kang isang likas na babaeng lason.
Nakakalungkot lang na ang gintong medalya ng kaligtasan at ang trilyong suporta ay hindi para sa iyo, kundi para sa kapatid mong si Yang Xiaoxue. At ikaw, isang babaeng naglason sa iyong asawa, ngayon, sa harap ng lahat, tanggapin mo ang iyong hatol. Nararapat kang mamatay at magsisi. Ano ang sinabi mo? Ang suporta ng 3 pinakamataas na dignitaryo hindi para sa akin, kundi para kay Yang Xiaoxue. Siyempre, Mukhang hindi ka papatay. Nabaliw ka na. Mas mababa siya mula pagkabata at lumaki siyang duwag at tanga buong buhay niya. Nag-alay siya para ibigay ang kanyang unang gabi para iligtas ka. Isa siyang katatawanan ng buong pamilyang Yang. Ang ganitong tao, pinakain na siya ng pamilyang Yang hanggang ngayon ay isang malaking pabor. Nakalaban pa niya ako para sa pabor at kapangyarihan. sabi ko ngayon babaliktarin ko ang iyong kapalaran. Siya ay aangat at ikaw ay luluhod. Sinabi mo. Ikaw ang nagsabi, ikaw ang magdedesisyon. Sino ka sa tingin mo? Hindi ako kahit sino, pero meron akong ibang pagkakakilanlan. Ako ang tunay na Dragon Emperor. Kaya ang pinakahindi sikat na anak ng pamilyang Yang na si Yang Xiaoxue, mula ngayon ay magiging Emperatrice na hinahanga ng mga babae sa buong mundo. Ang tunay na Phoenix Emperor at Emperatrice. Nabaliw ka na. May galit ka ba sa pamilya naming Yang? Gusto mong magpanggap na emperador para guluhin ang pamilya naming Yang? Dapat siyang patayin kasama ang siyam na angkan dahil sa paglapastangan sa emperador. Siya ay desperadong tao. Gusto niyang guluhin ang pamilya naming Yang. Walang silbi, patay na siya. Patay na siya. Ngayon wala na siyang kinalaman sa pamilya naming Yang. Wala na siyang kinalaman sa pamilya naming Yang. Hindi dahil sa napinsala kami niya, kundi siya ang pumatay sa sarili niya. Bayaw, dapat ka nang umalis agad. Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. At alam kong inapi ka, ngunit ngayon ang kasal ng aking ate kay Jitang bago dumating si Jitang, dapat ka nang umalis agad kung hindi ay huli na. Xiaoxue, pagkatiwalaan mo ang iyong bayaw. Ngayon sinabi ko ito ay isang pagbabago para sa ating dalawa. Ang masasama ay hahatulan at sisirain. Habang ang mababait at tapat na tao ay pararangalan at gagantimpalaan. Bayaw, huwag mong gawin ito. Dapat ka nang umalis agad. Ang pagpapanggap na emperador ay isang krimen na may parusang kamatayan. Magmadali kang umalis, kung hindi ay huli na. Ikaw na hangal na babae? Halika rito. Anong oras na? Lumalaban ka sa amin. Pinapahiya mo ang pamilya naming Yang. Talagang pinapahiya mo ang pamilya naming Yang. Dapat sana siya ay nasakal na noong siya ay ipinanganak. Opo, dapat sana siya ay nasakal na noong siya ay ipinanganak. Ngunit pareho lang din ang paggamit ng batas ng pamilya ngayon. Halika. Pilitin mo siyang lumuhod. At tingnan kung sino ang maglalakas loob na hawakan siya. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hawakan siya. Napakadumi mo. Ano ang gusto mo? Sinabi ko ngayon, nababalikan ko ang iyong pamilyang Yang. Kasabay nito, pakakasalan ko si Xiaoxue at ilalagay ko ang korona sa kanyang ulo gamit ang sarili kong mga kamay. Nagdulot ka lang ng problema sa aking panganay na anak. At basta na lang pinatalsik. Ngayon, gusto mong hilahin pababa ang aking bunso. Napakabata mo para hilahin siya pababa. Siya ay isang walang hiya na duwag. Hindi mo kaya, magiging manugang ka na lang. Yang Julian, mas mabuti pang lumuhod ka at magsisi ngayon. Baka maging maluwag ako sa iyo. Kung hindi, ang mga sakuna at kapahamakan na dinanas ko para sa iyo ay sasapitin mo. Magbubulag at magiging paralisado ka. At ang buong pamilya mong Yang ay malulugi. At pagsisihan mo ito. Tama na, Lida lang. Hindi ka gusto ng pamilya naming Yang. Isinusumpa mo ako, hindi ba? Huwag mong kalimutan. Ngayon, ikakasal ako kay Jitang sa Haicheng. Huwag mong kalimutan ang pagdating ng 3 pinakamataas na kapangyarihan at ang pagdating ng 3 pinakamataas na dignitaryo ng palasyo ng Diyos ng kayamanan. Naglakas loob kang gumawa ng gulo dito. Anumang puwersa ang makakasira sa iyo sa isang kumpas lang ng kanilang mga daliri. Talaga? Kung gayon gusto kong makita, ano ang magagawa nila sa akin kapag dumating sila? Bayaw, iwanan mo na ako. Umalis ka na lang agad. Hindi dapat paglaruan ng mga taong yon. Papapatayin ka nila ulit. Hindi ganoon kadali umalis. Dahil nandito siya ngayon, lalasunin ko siya muli sa publiko. Halik ka. Madam, Dalhin mo sa akin ang lason. Dahil hindi ko siya nalason ng isang beses, ngayon ay lalasunin ko siya muli sa publiko. opo. Lida lang, panoorin mong mabuti kung paano ko ipapalit sa iyo ang lason ngayon. Lida lang, panoorin mong mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ka lalasunin. Talagang natural ka sa paglason. Hindi ka masama kaysa kay Pan Jinlian. Ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan mo kung ano ang nangyari kay Pan Jinlian sa huli. Ha? Pinagkukumpara mo ako kay Pan Jinlian. Ngunit paano ka? Sa tingin mo ba kaya mong ikumpara kay Wudalang? Si Wudalang ay may nakababatang kapatid na si Wusong. Ano ang meron ka?
Mag-isa ka at walang mapagkakatiwalaan. Kung lalasunin kita, ano ang magagawa mo sa akin? Oo, tama ka. Dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, isinuot ko ang dragon robe na kaupo sa dragon throne at sinasamba ng mga opisyal. Tinawag ko ang sarili ko na malungkot at biyudo. At ako nga ay nag-iisa. Dahil sa nakalipas na 1,000 taon, palagi akong ang sumusuporta sa iba at walang sino man ang aking suporta. Ako lang ang aking sariling suporta. Kung maglakas loob kang dalhin ang mangkok na iyon ng lason ngayon, ipinapangako ko sa iyo na papainumin kita nito ng walang patak. Sige, makikita ko kung paano mo ako papainumin ng mangkok na ito ng lason. Lahat ng mga bisita dito ngayon ay mga kamag-anak at kaibigan ng ating pamilyang Yang. Mag-isa ka. Paano ka lalaban sa amin? Madam, narito na ang lason. Mabuti, agad. Pigilan ang baliw na ito na sumira sa aking kasal. Pigilan siya. Gusto kong ibuhos ang mangkok na ito ng lason sa lalamunan niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi mo pwedeng saktan ang aking bayaw. Ate, nakikiusap ako sa iyo. Para sa asawa mo na nagligtas sa iyo na bulag at paralisado sa loob ng 5 taon, maaari mo ba siyang pagbigyan? Pagbigyan mo siya. Kung gayon, inumin mo ang mangkok na ito ng lason para sa kanya. Patawarin mo siya. Kung gayon, inumin mo ang mangkok ng lason na ito para sa kanya. Sige, basta't patawarin mo ang aking bayaw. Handa akong ipagpalit ang buhay ko para sa kanya. Xiao Shui, huwag kang uminom. Bayaw, huwag mo akong pigilan. Ang pamilya Yang ang may utang sa iyo. Xiao Shui, may utang nga sa akin ang pamilya mo. Pero ikaw wala. Hindi mo kailangang magbayad sala para sa pamilya Yang. Dapat kang mabuhay ng maayos. Naghihintay na isuot ang aking damit pangkasal at maging aking nobya. At isuot ang aking korona. Nagpapanggap na mapagmahal, tama? Sige, tutuparin ko ang inyong kagustuhan. Bibigyan ko kayong dalawa ng tig-isang mangkok ng lason. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon at hahayaan ko kayong mamatay ng magkasama sa aking kasal. May tao ba dyan? Magdala pa ng isang mangkok ng lason. Bayaw, umalis ka na agad. Dali, inumin mo na ang lason para sa akin. O hindi ka nila papayagan umalis ngayon. Xiao Shui, magtiwala ka lang sa bayaw mo minsan. Ang bayaw mo ang tunay na Dragon Emperor. Siyam na galaw para maging emperador, walang kapantay. Ang isang simpleng pamilya Yang, ang pamilya Tang ay wawasakin ko. Nagsasalita ka pa rin ng walang kapararakan. Ang Martial Emperor Alliance, ang God of War Hall at ang God of Wealth Palace, titingnan ko kung paano ka mamamatay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 3 makapangyarihang tao, puputulin nila ang iyong dila, dudukitin ang iyong mga mata, puputulin ka sa maliliit na piraso at ipapatay. Ang Emperor Alliance ang God of War Hall. Ang mga sugo ng God of Wealth Palace ay dumating. Ang 5 Emperors Alliance ang God of War Hall. Dumating ang sugo ng God of Wealth. Wow, nandito na ang 3 makapangyarihan. Ang bongga naman ng parada. Narito na sila. Ikaw na baliw, maghintay ka na lang mamatay. Anak, huwag kang makipag-usap ng kung ano-ano sa kanila. Bilisan mo at salubungin ang mga dignitaryo. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ang pamilyang Yang ay bumabati sa 5 Emperors Temple. Dumating na ang sugo ng God of Wealth Palace. Ikaw, kayo ang pamilyang gusto ng Dragon Palace Lord, walang anuman. Salamat, sugo. Sa utos ng Dragon Palace Lord, kapag ikinasal si Miss Yang, ako, ang 5 Emperor's Gate, ay nagpadala ng 3,000 patay na sundalo sa pagtatapon ng pamilyang Yang upang protektahan ang pamilyang Yang. Ito ang utos ng mga patay. Ang mga patay na sundalo ay nasa pagtatapon ng pamilyang Yang. Sa utos ng Dragon Palace Lord, ang God of War Hall ay espesyal na nagbibigay ng gintong medalya. Kung ang pamilyang Yang ay nagkasala, maaari silang makakuha ng espesyal na kapatawaran mula sa Diyos. Sa utos ng Dragon Palace Lord, ang Kai Shenggong ay nagbibigay ng 10 villa at 100 luxury car at isang plano ng suporta na 1 trilliong yuan. Dalhin ang listahan ng regalo. Miss Yang, tanggapin mo ang regalo. Magagandang regalo, magagandang regalo. Hoy, hoy! Sister Yulian, bilisan mo at tanggapin ang mga regalo. Salamat kamahalan, sandali. Lida lang, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mangarap, ang mga regalo na ito ay hindi para sa iyo. Huwag kang mangarap, ang mga regalo na ito ay hindi para sa iyo. Lida lang, ano ang problema mo? Paano mo nagawang salungatin ang 3 sugo? Isa kang hangal. Lalakas loob ka pang sumalubong sa bibig ng sugo. Sa tingin mo ba mahaba ang buhay mo? Sino siya at ano ang gusto niya? Ay, mahal na Ginoo.
Huwag po kayong magalit. Siya ang dating asawa ng anak ko. Dahil wala siyang silbi, siya ay pinalayas ng anak ko. Ngayon, nakikita na malapit nang ikasal ang anak ko sa mayamang pamilya. Naging siloso siya. Nandito siya para gumawa ng gulo. At nanunokso. Paano mo nagawang guluhin ang God of War Hall ng Five Emperors Alliance namin at ang God of Wealth Palace? Bata, alam mo ba ang aming pinagmulan at mga pamamaraan? At ang Diyos ng kayamanan. Bakit mo sasayangin ang hininga mo sa isang langgam? Kung naglakas loob siya na maging bastos, patayin na lang siya. Mahal na Ginoo, kumalma po kayo. Mahal na Ginoo, kumalma po kayo. Hindi sinasadya ng aking kapatid sa batas. Hindi niya sinasadya. Sino ka? Ako ang bunsong anak ng pamilyang Yang. Ikaw ang anak ng pamilyang Yang. Bakit mo pinagtatanggol ang baliw? Mahal na Ginoo, mabuting tao ang aking kapatid sa batas. Malaki ang naitulong niya sa ating pamilyang Yang. Ang pamilyang Yang ang may utang sa kanya, kaya may sama siya ng loob. At nagkasala sa inyong kamahalan. Paumanhin kapatid sa batas. Mabilis kang humingi ng paumanhin sa sugo. Xiao Shui, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Hindi mo kasalanan. Bukod pa riyan, ang mga regalo na ito ay hindi talaga para kay Yang Yulian, kundi para sa iyo. Ano? Ano ang sabi mo? Bukod pa riyan, ang mga regalo na ito ay hindi talaga para kay Yang Yulian, kundi para sa iyo. Ano ang sabi mo? Tumanas mga regalo na ito ay para kay Xiao Hui. Sino ka ba? Ikaw ba ang may huling say? Kapatid sa batas, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko, pero ang mga bawal ng Panginoon ay hindi dapat galawin. Xiao Shui, hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Ang mga regalo na ito ay pinili ng mabuti para sa iyo. Bukod sa mga ito, at ang mga bituin mula sa Europa na dinala sa pamamagitan ng air freight. Ngayon bibigyan kita ng isang kasal na inggit ang lahat ng babae sa mundo. Saan ka nang galing? Walang alam. Paano mo nagawang magsalita ng kung ano-ano dito? Mahal na Ginoo. Naiinggit siya sa nalalapit kong pagpapakasal sa mayamang pamilya. Inggit at selos. Ang layunin niya ay maimpluwensyahan kang bigyan ako ng mga regalo. Mahal na Ginoo, huwag kang padala sa kanya. Unahin muna natin ang pagpapalitan ng regalo. Oo. Paulit-ulit na nagbabala ang hari. Sa kasal, huwag gumawa ng gulo. Unahin muna natin ang pagpapalitan ng regalo. At pagkatapos ay haharapin ang troublemaker na ito. Mabuti. Unahin muna natin ang pagpapalitan ng regalo. Tinanggap ni Miss Yang ang regalo. Salamat ka, mahalan. Sinabi ng Panginoon, ang talisman ay nagpoprotekta sa yaman ng pamilyang Yang. Upang protektahan ang yaman ng pamilyang Yang, ang amulet ay nagpoprotekta sa pamilyang Yang. Salamat, Panginoon. Nakita mo ba iyon? Ako ang nanalo, ikaw ang talo. Palagi kang magiging isang mahirap na trahedya. Nakikita mo? Ako ang nanalo, ikaw ang talunan. Lagi kang magiging isang mahirap na trahedya. At ikaw, isang traidor. Talagang nahihiya akong magkaroon ng kapatid na tulad mo. Nahihiya ako. Nakikita mo? Ipinanganak tayo sa iisang magulang, magkapatid tayo, ngunit magkaiba ang ating mga kapalaran. Napangasawa ko ang mayamang pamilyang Tang. At ikaw, ngunit gusto mo ang isang walang kwentang lalaki na ayaw ko. Mayroon akong regalo ng emperador na trilyon mula sa emperador. Ngunit ang walang kwentang tao na gusto mo ay hindi kayang bumili kahit isang singsing. Ang iyong mga kamay ay napakalinis. Mahirap ka hanggang buto. Yulian, tumigil ka na sa pagsasalita. Nagpasya na ako. Hindi ko siya kikilalanin bilang anak ko. Papatalsikin ko siya mula sa ating pamilyang Yang. Nahihiya ka sa aming pamilyang Yang. Nanay at tatay, bakit kayo ganyan kamalupit sa akin? Bakit? Bakit? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ito ay isang kapahamakan. Siya ay lalaking ayaw ng iyong kapatid at pinalayas ng iyong kapatid. Ikaw pa rin, para sa kanya laban sa aming pamilyang Yang saan man. Bakit mo tinatanong kung bakit? Ngunit ang aking bayaw ay nakatulong sa aming pamilyang Yang. Siya ang aming tagapagbigay ng pabor. Hindi siya kailanman gumawa ng mali sa amin. Bakit hindi mo na lang siya matiis? Hindi ba natin siya matiis? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na gusto ni Ginoong Tang ang mga byuda? Lalaban ka ba sa iyong Tang Xiao o sa iyong kapatid? Nanay, huwag mo siyang kausapin. Pinalabas lang siya ng bahay ni tatay. Hindi na siya miyembro ng ating pamilyang Yang. Kapatid, Xiao Shui, huwag kang malungkot. Ganyan ang trato nila sa iyo, magsisisi sila agad. Magsisisi ako. Isa kang walang silbi. Ano ang karapatan mo para sabihing magsisisi ako? Tingnan mo itong medalya ng amnestiya sa aking kamay. At 10 trilyong suporta, naiinggit ka at mapuot. Dapat naiinggit ka. Mahal na Ginoo, patayin mo siya agad.
Mabuti, naglakas loob kang labanan ang emperador at karapat-dapat kang mamatay. Madali kang lumuhod at mamatay. Luluhod ako at mamamatay. Mas mabuti pang buksan mo ang 1 year support sa iyong bag at tingnan mo ng mabuti. Anong uri ng support? Talagang may isang bag. Ano? May isang bag. Regalo para kay Yang Xiaoshui. Sino si Yang Xiaoshui? Yang Xiaoshui. Ginoong Guishi. Oh, Ako si Yang Xiaoshui. ikaw si Yang Xiaoshui? Talaga bang para sa iyo ang mga regalong ito? Imposible. General Shi, ang Diyos ng digmaan. Ito ay dapat isang pagkakamali. Hindi sikat ang kapatid ko sa aming pamilya at wala siyang mga koneksyon sa lipunan. Sapat na siyang tanga para walang kaibigan. Emperador, imposibleng bigyan siya ng regalo ng emperador. Oo. Si Xiao Shui ay isang basahan sa aming pamilya. Siya rin ang pinakawalang silbi. Paano siya magkakaroon ng ganitong kalaking kapalaran? Diyos ko, siya ay napaalis na sa pamilyang Yang. Paano niya matatanggap ang napakagenerosong regalo? Mahal na Ginoo, mangyaring gumawa ng patas na paghatol. Mga kapatid, ano sa tingin ninyo? Dahil inutusan tayo ng emperador, dapat nating sundin ang mga tagubilin ng emperador. Oo. Kikilos tayo ayon sa mga tagubilin. Tulad ng itinagubilin ng emperador, gagawin natin ang sinabi ng emperador. Sige, okay. Ngayon ay ipinapahayag ko ang proteksyon ng 5 emperador, ang gintong medalya ng kaligtasan mula sa kamatayan, at ang suportang trilyon ay ibibigay kay Miss Yang Xiaoshui. Akin na. Akin na. Oh, dahil ito ay mula sa Panginoon ng lupa, espesyal para sa iyo. Kung gayon ito ay dapat sa iyo, ibalik mo. Hindi. Ito ay regalo mula sa emperador. Akin ito. Ano, naglakas loob kang sumuway. Dakata, Gino, ito ay dapat isang pagkakamali. Ginoong Dijun, paano niya ibibigay ang napakahalagang regalo sa isang itinakwil na anak ng pamilyang Yang? Ako ang tunay na anak ng pamilyang Yang at ikakasal ako kay Ginoong Tang. Ang pamilyang Tang ay pinagpala ng Panginoon ng Dragon Palace. Oo. Nakita siguro ng Panginoon ang mukha ni Ginoong Tang kaya binigyan tayo ng regalo. Si Ginoong Tang ay ikakasal kay Yulian mula sa aming pamilya. At si Xiaohui na malapit ng paalisin, wala itong kinalaman sa kanya. Tumigil ka sa walang kwentang sinasabi. Lahat tayo ay mga sakop ng Dragon Emperor at sumusunod sa mga utos ng emperador. Dahil nagbigay na ng ganitong utos ang emperador, walang sino man ang maaring sumuway. Ibalik mo na ang regalo. Hindi ngayon ang aking kasal. Tiyak na para sa akin ang regalong ito. Napakamatigas ng ulo mo. Sinasabi ko sa iyo, ibalik mo agad ang regalo o mamamatay ka. Ibibigay ko na. Hindi maaring sa Panginoon. Ang mabigat na regalo ay para sa itinakwil na anak na si Yang Xiaoshui. Sinasabi ko sa iyo, hindi kaya bigla siyang maging ang pinakamakapangyarihang tao sa Haicheng? Kung totoo yan, hindi ba't kailangang pasalamatan siya ng pamilyang Yang? Magkakaroon ng magandang palabas. Miss Yang Xiaohui, mangyaring tanggapin ang regalo. Binibining Yang Xiaohui, tanggapin niyo po ito. Bayaw, totoo ba ito? Mahal na hari talaga ang magbibigay sa akin ng ganito karangyang regalo. Huwag kang magduda. Ang kabutihan mo ang karapat-dapat sa mga regalong ito. Bukod sa mga ito, mayroon pang mas mahalagang mga regalo. Sinabi ko mula ngayon, ang walang hanggang kayamanan na ito ay darating sa iyong kapalaran. Hayaan ang mga tumingin sa iyo ng mababa, ang mga tumatawa sa iyo, at iniwan ka ay magsisi ng may pagsisisi. Nakikiusap na pasayahin ka. Sige, tatanggapin ko ito. Salamat po, mahal na hari. Salamat po, mahal na hari. Pagbati, Binibining Yang. Mula ngayon, ikaw ang bisita ng VIP ng Martial Emperor Alliance at ng Diyos ng Kayamanan. Siyempre, bukod sa mga regalong ito, kahit anong mangyari sa iyo sa hinaharap, lubos ka naming susuportahan. Salamat po, mahal na hari. Binibining Yang, dahil sinabi mo yan, ang aming misyon ay natapos na ngayon. Kaya hindi na namin kayo guguluhin pa. Paalam, Binibining Yang. Paalam. Mahal na hari, paalam. Bayaw, talaga bang gumaganda na ako? Siyempre, hindi lang gumaganda kundi ang pag-angat. Ano, gusto niyo pa bang pagtawanan si Xiaoshui? Sa tingin niyo ba ay wala pa rin kwenta si Xiaoshui o sa tingin niyo ay hindi siya mabuti? Xiaoshui, pamilya tayong lahat. Nag-away lang tayo. Huwag mo itong isapuso. Hindi niyo ako minamaliit at sinisiraan at pinalalayas ako. Talaga bang maliit na away lang yon? Anong pagpapaalis? Ito ang tatay mo. Nalilito ang tatay mo. Galit lang siya. Galit na salita lang iyon, di ba Yang? Galit na salita lang. Galit na salita.
Akala ko ngayon ang kasal ng ate mo kaya ako nagalit. Julian, bakit hindi ka mabilis na humingi ng tawad sa iyong ate? Ano, kailangan kong humingi ng tawad sa kanya? Ano, gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Oo, ikaw ang ate. Dapat hayaan mo siya. Dapat na lang hayaan. Bilisan mo at humingi ng tawad sa ate mo. Oo, Xiao Shui. Lily, humingi ka ng tawad kay Xiao Shui. Pamilya tayo. O ikaw, ngayon, ang kasal mo. Baka. Baka bigyan ka ni Xiao Shui ng malaking regalo. Hindi ko maintindihan. Malinaw na mas magaling ako sa kanya sa lahat ng bagay. Bakit? Bibigyan siya ng malaking regalo ng emperador. Bakit ako yumuko sa kanya? Palagi ko siyang pinangingibabawan at inapi. At inapi siya. Bakit ako magpapakababa sa kanya? Bakit? Dahil mas mabait si Xiao Shui kaysa sa iyo at tinutulungan niya ako at gusto niya ako. Ikaw, Lidalang. Ano ka ba? Ang 5 taon na pinakasalan kita ang pinakamalungkot na 5 taon ng buhay ko. Hindi ko na kaya lang kita nilason. Ano ang pinapanggap mo ngayon? Ano ang sinabi mo? Ang pagpapanggap kong pakasalan ka ay isang kahihiyan. Yang Julian, malamang hindi mo alam na ang makilala ako sa buhay mo ay ang pinakamataas na punto ng iyong buhay. Pagkatapos mong mawala ako, mas mababa pa sa aso ang pamumuhay mo. Sa tingin mo ba gusto ka ni Yang Xiao Shui? Magpapakasal ka sa isang mayaman at magiging matagumpay ka, di ba? Kahit papaano mas maganda kaysa sa iyo. Bakit ka naiinggit? Akala mo kung sino ka. Xiao Shui, ikaw ngayon hawak mo ang 3 regalo mula sa emperador. Hindi mo pa rin siguro gusto ang lalaking ito na iniwan ko? Oo, Xiao Shui. Ngayon, nagkakahalaga ka ng trilyong yuan. Bakit mo pinapansin ang talunan na ito? Sabihin mo sa kanya na umalis na. Hindi. Gusto kong pakasalan ng bayaw ko. Ano, gusto mo pa rin siyang pakasalan? Xiao Shui, tanga ka ba talaga? Mayaman ka na ngayon. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Kahit sino pwede mong piliin. Kailangan mong humanap ng ganito. Gusto mo ng second-hand product na ayaw kahit ng ate mo. Iba ako sa inyo. Sa tingin ko, mabuting tao ang bayaw ko. Mabait siya, simple at masipag. At handang protektahan at mahalin ang babae niya. Iyan ang pinakamalaking lakas niya. Mayaman man ako o hindi, gusto kitang pakasalan. Xiao Shui, hindi ko talaga nakita na mali ka. Dapat pala pinakasalan na kita at pinagalingan. Kasalanan ko lahat na nagkamali ako sa iyo. Ang aking tagapagligtas. Isa kang taong walang utang na loob. Tigilan mo na ang pagpapanggap na sweet dito. Wala kang kahit ano, at isa kang lalaking hiwalay na. Ang pamilya naming Yang hindi kailanman papayagan na pakasalan ka niya. Inalipusta mo ang panganay kong anak. Hindi mo pwedeng alipustahin ang bunso kong anak. Nanay, hindi nyo kailangang alalahanin ang mga bagay ko. Kung hindi nyo mababayaran ang kabutihan ng bayaw nyo, ako ang magbabayad. Naku kayo. Ikaw na walang utang na loob na babae. Ngayong mayaman ka na, at nakalimutan mo na ang iyong ina. Tingnan mo, ang ate mo ay napangasawa ng mayaman. Pinagpala ka ng emperador. Kahit sinong lalaki ang gusto mo ay mahahanap mo. Kung makakahanap ka ng walang kwentang lalaki, madali kang maipapakilala ng ate mo sa isang tao na 10,000 beses na mas magaling kaysa sa kanya. Oo, pagdating ni Ginoong Tang, hihilingin ko sa kanya na ipakilala ka sa isang gwapong lalaki. Sa panahong iyon, pareho tayong makakapangasawa ng mayaman. Gaano kaganda iyon. Ayokong makapangasawa ng mayaman. At si Ginong Tang na yon, hindi siya mabuting tao. Sino ang nagsabing hindi ako mabing tao? Ginoong Tang, dumating ka, asawa ko. And sino ang nagsabi kanina na hindi ako mabuting tao? Sino ang nagsabi niyan, putang ina? Siya ang nagsabi niyan. Ikaw, isang pinabayaang anak ng pamilyang Yang. Paano mo nagawang husgahan ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa, putang ina? Nagsasabi ako ng totoo. Ano naman? Nagsasalita ka pa ng pabalang. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa, putang ina? Nagsasalita ka pa ng pabalang. Kakareceive lang niya ng regalo mula sa emperador. At iniisip niyang nagkaroon na siya ng pakpak at lumulutang. Regalo mula sa emperador. Anong regalo mula sa emperador? Hindi ko alam kung bakit. Kanina lang, ang Martial Emperor Alliance, ang mga mensahero ng God of War Temple at ang God of Wealth ay nagbigay sa kanya ng 3 malalaking regalo. Anong 3 regalo? Isa ang Deathless Token ng Martial Emperor Alliance. Isa ang Amnesty Medal ng Temple of War. At ang isa pa ay ang 10,000 yuan na suporta mula sa God of Wealth Palace. Imposible for ito to. Hindi mo may ibibigay sa kanya dahil ibinigay ko ang mga iyon sa iyo. Bakit para sa akin? Noong ikinasal si Ginoong Tang dati, sinabi ng aking godfather na hilingin niya sa mga dignitaryo ng Dragon Palace na bigyan ka ng 3 regalo. Ngayon, iniisip ko, siya nga ang nagbigay nito.
Talaga? Si Tang Xiao ay talagang ibinigay sa akin ng aking godfather. Bakit naman ako magsisinungaling? Bakit hindi mo na lang tawagan at tanungin? Hello. Anak, naganap na ba ang kasal? Godfather, naganap na. Dad, may gusto akong itanong sa iyo. Ano yon? Ang God of War Hall na Martial Emperor Alliance, ang God of Wealth Palace ay nagpadala ng 3 regalo. Ikaw ba ang Hahaha, siyempre, ako ang nag-ayos niyan. Para hayaan ang 5 Emperors Alliance, ang Temple of War at ang Palace of Wealth na bigyan ka ng mga regalo. Maliban sa akin, sino pa ang may ganitong kakayahan? Bakit dumating na ba ang mga regalo? Na-deliver na. Godfather, pwede na kayong magpahinga, hindi ko na kayo guguluhin. Nagutos lang ako kay Liu na magbigay ng ilang regalo ng basta-basta. Siya pa ang nagtanong sa 5 Emperors Alliance, ang God of War Palace at ang God of Wealth Palace na ayusin ang bagay na ito. Kung malalaman ito ng Emperador, tiyak na pagsasabihan ako ng Emperador dahil sa pagiging maluho. Pero mabuti na rin. Tiyak na magpapasalamat sa akin ang pamilyang Tang na may malaking regalo. Narinig mo ba yan? Regalo ito mula sa aking Godfather na magawa na ang 3 makapangyarihan sa Dragon Palace ay nagbigay ng regalo. Ito ang dangal ng ating pamilyang Tang. Diyos ko, talagang ibinigay ng aking godfather. Halos hayaan ko ang 2 walang hiya na ito, Yang Xiaoxue. Ibalik mo agad ang regalong ito sa akin. Ang supot ng regalo, malinaw na nakasulat para sa akin. Para sa'yo nakasulat yan. Sino ang nakakaalam? Saan mo nahanap itong sirang supot at inihagis mo sa regalo na nagligaw sa mensahero? Buti na lang, dumating si Tang at tinawag ang aking godfather na inilantad ka. Dali, ibalik mo sa akin ang regalo. Gusto mo bang mamatay? Ibalik mo na agad. Dali, ibalik mo na. Sige, kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi na kailangang ibalik ni Xiaoxue. Ang regalong ito ay para sa'yo talaga. Kalimutan mo na, bayaw. Ang Panginoong ito walang dahilan para bigyan ako ng ganito kamahalagang regalo. Baka talaga binigay niya sa maling tao. Hindi ito akin, kaya hindi na kailangang pilitin. Matalino ka. O, nahawakan na ng babaeng yan ang regalo. Lahat ito ay marumi na. Okay lang, ang regalo mo ay nadumihan ng kanya. Gagawin kong marumi ang pagkatao niya. Ha, Yang Xiaoxue. Kung ikaw ay makatuwiran, hubarin mo ang iyong damit ngayon at gumawa ng striptease sa publiko para pasayahin ang lahat. Maaari kong pag-isipan na palayain ka. Kung hindi, mayroon akong mahigit 100 kaibigan na may malalaswang panlasa. Pag-isipan mo. Huwag kang lumampas. Ang regalong ito ay hindi ko kinuha. Naiwan ito sa pitaka at ibinigay ito sa akin ng marangal. Nagsasabi pa rin ng palusot. Sasapakin kita hanggang mamatay. Isa kang talunan. Ano ang ginagawa mo? Babalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag mong apihin ang kapatid ko. Siya ang babae ko na ngayon. Sino mang humawak sa babae ko ay parang humawak sa akin. Sisiguraduhin kong mapapahamak siya sa isang pitik lang. Sino ba itong impacto na ito? Napakayabang, hindi mo ba ako nakikita? Siya ang walang kwentang dating asawa ko. Ano, ang dating asawa mo? Hindi mo ba sinabi sa akin na ang dating asawa mo ay nalason hanggang mamatay? Nagsinungaling ka sa akin. Oh, hindi kita nilinlang, pero may kakaiba dito. Bishop Stockholm Slapchair, ano on top of it? Si Jiang at ako ay nagbigay ng gamot sa kanya at pinanood siyang mamatay. At pagkatapos ay inutusan ng security guard na sa bundok. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla siyang bumalik at gumawa ng eksena sa kasal ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kasinungalingan. Paano mabubuhay muli ang isang patay? Iniisip mo bang tanga ako? Talaga, kung hindi ka maniwala, tatawag ako ng magpapatotoo. Security guard. Siya ang security guard na nagtapon ng bangkay. Tanungin ang security guard. Hayaan mong tanungin kita. Talaga siyang nalason hanggang mamatay. Ikaw ang nagtapon ng bangkay. Talagang kakaiba iyan. Bata, sabihin mo sa akin, anong pandaraya ang ginawa mo? Kausapin mo ako. Ingatan mo ang tono mo o sisirain ko ang pamilya mo sa isang pitik lang. Ano? Kaya mong sirain ang pamilya ko sa isang daliri lang? Tama ang narinig mo. Iyan ang ibig kong sabihin. Paano mo nagawa? Alam mo ba ang kapangyarihan ng pamilya ko at ang pinagmulan? Ang pamilyang Tang, isa sa 4 na dakilang pamilya sa Haicheng. Ganun ba ito kagrande? Mabuti. Hindi mo man lang pinapansin ang 4 na dakilang pamilya sa Haicheng. Kung babanggitin ko ang aking ninong, ang pangalan ng pangunahing katiwala ng Palasyo ng Dragon, makukuha ba nito ang atensyon mo? Sa Palasyo ng Dragon, tanging ang 4 na makalangit na hari at 9 na makalangit na hari ang kwalipikadong makipagkita sa akin. Ang iba wala man lang kwalipikasyong makita ako. Sa tingin mo ba ang isang supervisor na namamahala sa logistics ay makakapasok sa paningin ko? Gawa din sa ba ay nang sinabi mo. Sa Palasyo ng Dragon,
Tanging ang 4 na makalangit na hari at 9 na makalangit na hari ang may kwalipikasyong makipagkita sa iyo. Sinasabi mo ba na ikaw ang Diyos, ang Panginoon? Tama ka. Ako ang Dragon Emperor, ang emperador ng palasyo ng dragon na hindi magagapi sa mundo. Ito ay pagre-rebelde, kamahalan. Tulad ng malawak na langit, ikaw ang Diyos na sinasamba ng lahat. At ang lugar kung saan tumitingala ang ordinaryong tao. Ikaw, isang hamak na manugang ng pamilyang Yang. Anong kwalifikasyon mo para magpanggap na Panginoon? Pinapayuhan kita na lumuhod at magpadala ngayon. Dadalahin kita sa palasyo ng dragon para magbayad kasalanan, para hindi madamay ang mga tao rito. Nakakainis. Naghahanap ka ng kamatayan at gusto mo pa kaming madamay para maranasan ang galit ng Diyos ng magkasama. Bugbugin hanggang mamatay, bugbugin hanggang mamatay. Lumuhod ka. Patayin siya. Patayin siya. Bayaw, paano mo nasabi ang ganoong mapanlawan na bagay? Sinabi ko na sa'yo na ang Dragon Emperor ay hindi maaaring gayahin. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Xiao Sue, kailangan mo akong paniwalaan. Hindi ako nagpanggap. Ako nga ang tunay na Dragon Emperor. Dragon Emperor. Sa palasyo ng dragon, sambahin ako bilang tunay na dragon. Sa labas ng palasyo ng dragon, ako ay isang Diyos. Sinabi ko na papakasalan kita ngayon. Lalagyan kita ng korona at gagawin kitang tunay na emperador at emperatrice ng Phoenix. Totoo lahat ito. Mamamatay ka na, pero nagsasabi ka pa rin ng totoo. Sa tingin ko, kalokohan iyan. Isa ka lang pinalayas na manugang. Paano mo nagawang magpanggap na emperador? Ito ay malaking insulto sa emperador, ang pinakamalaking insulto. Okay lang napatayin siya bilang patunay ng aking katapatan sa Dragon Palace. Nasaan ang 4 na mamamatay tao? Narito! Patayin mo siya para sa akin. Dadalhin ko ang kanyang ulo sa Dragon Palace para ipakita ang aking katapatan sa Dragon Palace. Ginoong Tang, humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking bayaw. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Xiao Shui, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila. Ang ilang langgam na ito ay walang magagawa sa akin. Bayaw, sa ganitong oras? Huwag mong akuin ang panganib. Natatakot ako na may mangyari sa'yo. Nakakakilig dahil gusto mo ang basurang ito ng ganito, kung gayon, tutubunan kita. Pagkatapos kong patayin ang basurang ito, hayaan kitang kainin ang kanyang laman ng sabay. Gawin mo na. Opo! Demonyo ka. Paano mo nagawang maging mayabang sa harap ko? Mamatay ka! Hoy, anong nangyari? Naging alabok na ang mga tao. Sa alabok? Ibig mong sabihin dinurog mo siya sa alabok? Ngayon luhod ka at magmakaawa. Kung hindi, ikaw ang susunod na madudurog. Ano ka ba? Paano mo ako inuutusang lumuhod sa iyo? Nababaliw ka. Iniisip mo bang sino ako? Ikaw, isang manugang na pinalayas ng pangalawang ranggo na pamilya itinakwil na manugang. Karapat-dapat na lumuhod ako sa iyo? Tama, si Tang Xiao ay anak ng 4 na malalaking pamilya. Ang kanyang ninong ay ang punong guro ng Dragon Palace. Iniisip mo bang magaling ka dahil lang kaya mong lumaban? Kaya mo bang lumaban-laban sa bala? Umalis ka. Ikaw na walang kwentang manugang, naglakas loob na saktan ako. Magaan pa ang pananakit sa iyo. Nakikita mo ba ang mangkok na iyon? Para sa iyo iyan. Gayunpaman, hindi bababa sa siyang pangmangkok. Paano mo ako tinrato? Babayaran kita ng 10 beses. Bilisan mo, Ginoong Tang, aking asawa. Ngayon ang aming kasal. Sinaktan niya ang iyong asawa sa kasal. Ito ay isang kahihiyan sa pamilya Tang. Bata, pinapayuhan kitang lumuhod ngayon humingi ng tawad sa aking babae. Pagkatapos, aling kamay ang ginamit mo para saktan ang aking babae. Putulin agad ang kamay na ito. Kung hindi, kung magalit ako, papatayin kita. Gusto mo akong mamatay? Kung gayon, papatayin kita ngayon. Pakawalan mo ako. Yang Yulian, ito ang lalaking nahanap mo na mas magaling sa akin. Para kang langgam. Anong karapatan mo para magmayabang sa harap ko, kasama si Zhang Yang? Lida lang, baliw ka. Pakawalan mo kaagad si Tang Xiao. Kung may mangyari kay Tang, kaya mo bang tiisin ang galit ng 4 na dakilang pamilya at ang galit ng punong guro ng Dragon Palace? Bayaw, bigyan lang siya ng leksyon. Huwag mong palalain ang sitwasyon. Kung hindi, mapapahamak ka. Xiao Chui, pagkatiwalaan mo ang iyong bayaw. Ang bayaw ay ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang pinakamalakas na tao. Kaya niyang buhatin ang langit at tapakan ng lupa. Isang hamak na langgam ay hindi makakagawa ng alon. Ikaw ay isang matapang na baliw. Talaga kang walang batas. Hindi mo ba nakuha ang suporta ng 5 Emperors Alliance? Ang suporta ng God of War Palace at ng God of Wealth? Kunin mo sila kaagad. Ang epikong utos at anting-anting ng kaligtasan? Opo! 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 May protection na ako ng emperador ngayon. Paano ako mapaniil ng baliw na ito? Mayroon akong medalyang amnestiya.
Lida lang, pakawalan mo kaagad si Tang Xiao. O magpapatawag ako ng 3,000 bangkay para patayin ka. Mayroon akong medalyang amnestia. Lida lang, pakawalan mo kaagad si Tang para sa akin. O magpapatawag ako ng 3,000 patay na sundalo para patayin ka. Tinatakot mo ba ako ngayon? Hindi ba kita pwedeng takutin? Maari bang ayaw mong sumunod sa utos ng emperador? Nagtatangkang labanan ang emperador. Yang Yulia na nasabi ko na dati. Ako ang emperador. Ang regalo mula sa emperador ay para kay Yang Xiaoshui. Ang protection na ibinigay ng emperador ay para rin kay Xiaoshui. At sa paningin ng emperador, isa ka lang makamandag na babae. Paano mo nagawang banggitin ang proteksyon ng emperador? Sige, dahil nagtsitsismis ka pa nagpapanggap na emperador, patawag ko ang mga patay ngayon at papatayin ka agad bilang halimbawa. Nasa panganib ang pamilya ko. Inaanyayahan ko ngayon ang mga mandirigma ng Martial Emperor Alliance. Lida lang, tapos ka na. Kapag dumating ang mga bantay na patay ng Martial Emperor Alliance, ito ang iyong kamatayan. Ito ang Martial Emperor Alliance. Ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Kahit sinong eksperto ay kayang masakalkaan at hanggang mamatay. Bayaw pakiusap pakawalan mo si Tang. O huli na kung may mangyari. Lida lang, pakawalan mo kaagad si Tang. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, baka bigyan ko siya ng lugar para lumuhod at humingi ng awa. Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, sino mang gusto kong patayin, kamatayan ang kanyang patutunguhan. Ikaw! Pinatay mo si Tang. Baliw ka, ano ang ginawa mo? Pinatay mo si Jitang. Oo, ginawa ko. Kaya ano kung pinatay ko siya? Sinabi ko na sa iyo dati. Sinabi kong huwag galawin ang aking hangganan. Ngunit umasa siya sa kanyang kapangyarihan at katayuan, kaya nagsimula siyang kumilos ng walang pakundangan. Kung gayon, dapat lang siyang mamatay. Lida lang, nabaliw ka na. Ngayon ang kasal ko kay Tang Xiao. Ngayon ang kasal ko kay Tang, sinasabi ko sa iyo. Huwag mong isipin na sa pagpatay sa aking kasintahang lalaki, magbabago ang isip ko at makakasama kita. Huwag kang mangarap, nabaliw ka na. Ikaw na mamamatay tao. Kahit pa ako ay bulag, hindi ako makakasama sa iyo. Yang Yulian, kung gayon sobra kang nag-iisip. Sa usapin ng iyong hitsura o ang iyong pinagmulan ng pamilya, hindi ka talaga nakikita ng aking mga mata. Noong una, kung hindi mo ninakaw ang pulseras ni Xiaoshui, paano ko nagkamali sa aking tagapagligtas? Paano ako makikipagkasundo? Pakasalan ng isang masamang babae. Isa kang barat. Isang ulila na walang mapagkakatiwalaan. Ito ay awa ng aming pamilyang Yang na tanggapin ka at naging manugang. At naging manugang ka namin sa loob ng 5 taon. Hindi namin kinaya ang pangungutya ng iba, kaya pinalayas ka namin. Ngayon, pinatay mo ang kasintahang lalaki ng aking anak. Mayroon pa bang tao sa mundo na ganito kawalang utang na loob at malupit na tao? Lahat. Sabihin ninyo sa akin, mayroon pa bang tulad niya? Sobrang hindi ka marunong tumupad sa utang na loob at malupit. Sobrang hindi ka marunong tumupad sa utang na loob at malupit. Tumahimik ka? Kayo lahat ay mga panay papuri lamang para gumawa ng ingay. Ngayon nangangahas akong gawin ito ng mag-isa upang lampasan ng mga mayayamang pamilya ay dahil ako ay... Dahil lamang ako ang emperador ng pagbabagong anyo ng dragon na sinasamba mo. Dahil lamang ako ang emperador ng palasyo ng dragon na sinasamba mo. Nabaliw ka na. Anong oras na? Nagpapanggap ka pa rin na emperador ng dragon. Ayos lang na ipadala ko na ang mga utos ng bangkay. Kapag dumating na ang mga mandirigma ng alyansa ng mga emperador ng martial, agad kong kukunin ang kanyang ulo. Ngunit patay na si Tang. Paano natin ipapaliwanag sa pamilya Tang? Pinatay niya si Tang, ano ang maipapaliwanag natin? Ano ang masasabi natin? Yulian, tawagan mo agad ang pamilya Tang. Ang pamilya Tang. Gagamitin nila ang kapangyarihan ng mga mayayaman sa Haicheng para galitin siya. Ang pinuno ng palasyo ng dragon ay ang ninong ni Tang Xiao. Kung malalaman niyang napatay ang kanyang inaanak, tiyak na gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng palasyo ng dragon para mawala siya. Oo, bilisan mo at tawagan ang pinuno ng pamilya Tang. Tatawag ako.
Hello, Master Tang. Ako si Julian. Si G Tang ay napatay ng walang kwenta kong dating asawa. Bayaw, dapat ka nang umalis agad. Bilisan mo at umalis. Xiaohui, pagkatiwalaan mo ang iyong bayaw. Ako ang tunay na emperador ng dragon sa mundo. Sinabi ko na papakasalan kita at lalagyan ka ng korona. Kahit pa lahat ng tao sa mundo ay magsinungaling, pero ako hindi. Imposible. Bayaw, naniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo. Ngunit sinabi mong ikaw ang emperador, talagang hindi ko mapaniwalaan. Kung ikaw ang emperador, paano ka nawalan ng malay sa bukid? Kung ikaw ang emperador, paano mo napangasawa ang kapatid ko? Kung ikaw ang emperador, paano ka magiging paralisado at bulag magkaroon ng aksidente sa sasakyan at maging paralisado at bulag? Kung ikaw ang emperador, paano ka nagkaroon ng aksidente sa sasakyan at naging paralisado at bulag? Iyon ay dahil dapat ang kapatid mo ang naging paralisado at bulag. Ako ang kumuha ng sakuna para sa kanya at kapahamakan. Kabulahan, hindi mo magawa mag-isa at gusto mo akong pagtakpan. Hindi ka naniniwala, di ba? Siyempre, hindi ako naniniwala. Iniisip mo bang tulad ako ni Yang Xiaoshui na madaling malinlang? Naniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo. Sige, ngayon papatikim ko sa iyo ang bunga ng kawalan ng utang na loob. Kailangan mong harapin ang sarili mong mga sakuna at katapusan. At pagdusa ng mga ito, pumunta ka kay Xiaoshui, magdala ng panulat. Mabuting bayaw. Lida lang, ano ang ginagawa mo? Mag-asawa tayo at may kontrata. Kaya ang iyong mga sakuna at kapahamakan ay lahat dinanas ko. Ngunit nakipagsabuatan ka sa tagapamagitan para lasunin ako, Hoy. Lihim kang gumawa ng kasunduan sa pamilya Tang at nagdaos ng kasal. Ngunit sa totoo lang hindi ako namatay. Kaya ang kontratang ito ay hindi pa natutupad. Ako pa rin ang sasalo ng mga kahihinatnan nito para sa iyo. Ngayon susulat ako ng sulat ng diborsyo para putulin ang relasyon. Hayaan kang harapin ang mga kahihinatnan na ito ng mag-isa at gawin kang bulag at paralisado. At ang iyong pamilyang Yang ay malulugi. Hahaha, ano ang sinabi mo? Kung susulat ka ng sulat ng diborsyo, ako ay magiging paralisado at bulag. At ang aming pamilyang Yang ay malulugi. Ang kasamaan ay parurusahan. Ang kasabihang ito ay naipasa na sa libu-libong taon. Ngayon papakitaan kita ng mabuti. Bayaw. Yang Julian, ikaw ay hindi marunong tumupad sa utang na loob at masama ang pagkatao. Nilason mo ang iyong asawa. Naniniwala kang may tadhana na magpoprotekta sa akin mula sa kamatayan. Ngayon, isusulat ko ang sulat ng diborsyo na ito. Nangangahas ka bang tanggapin ang sulat ng diborsyo na ito, putulin ang lahat ng ugnayan sa akin at putulin ang lahat ng ugnayan? Yang Julian, ngayon isinusulat ko ang sulat ng diborsyo na ito. Nangangahas ka bang tanggapin ang sulat ng diborsyo na ito para tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan sa akin? Para putulin ang relasyon? Sige. Matagal na kitang itinapon na parang sapatos at iniiwasan na parang salot. Matagal ko nang hinahangad ang isang malinis na paghihiwalay sa iyo. Dahil inilabas mo ang kasunduan sa diborsyo na ito, hindi na talaga ako makapaghintay. Paano kung tanggapin ko? Hindi. May karma talaga. Anong kalokohan? Anong panahon na kayo at naniniwala pa rin sa mga ito? Hunyo na. Magbabago ang panahon at uulan. Oo, tiyak na magbabago. Magbabago talaga. Ang langit ng pamilya Yang Niyo ang magbabago. Ang araw ni Yang Julian. Magsalita ka lang ng masama. Ang mga taong tulad mo na hindi ako gusto pero walang magawa sa akin. Magyabang ka lang. Kapag dumating na ang pinuno ng pamilya Tang at ang Dragon Palace, at tingnan natin kung paano ka mamamatay. Hindi mo kailangang matakot sa aking kamatayan. Mas mabuti pang isipin mo ang sarili mo. Ang sulat ng diborsyo ay nagdadala ng kapahamakan. Dumating na ang iyong kapahamakan. Sinasabi mong mapapahamak ako. Bakit ayos lang ako? Bakit ayos pa rin ako? Ay, Julian. Anong nangyari, Julian? Inay, nabali ang binti ko. Hindi ako makatayo. Ayos lang. Tutulungan ka ni inay na makatayo. Huwag mo akong tulungan. Masakit ang aking baywang. Bilisan nyo kumuha ng wheelchair at tumawag ng doktor. Ito, bakit biglaan? Baka nakarma na siya? Anong karma? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nadulas lang ang aking anak. Nahulog lang. Nahulog lang siya at nasaktan. Hindi mapaparalisa ang binti niya. Walang kabuluhan ang sinabi niya. Talagang matigas ang ulo mo. Yang Julian, sinasabi ko sa iyo, kapag naibigay na ang sulat ng diborsyo, nagsimula nang bumilang ang iyong kapalaran. Wala ka ng gaanong oras, mabilis kang lumuhod at umamin sa akin. Bagaman hindi ko ito lubos na mababalewala, ngunit kahit papaano ay magpapagaan ito ng iyong karma.
Huwag kang magpanggap na multo rito. Hindi ako maniniwala sa iyo. Ang mga masasamang espiritu na iyan. Meron akong 3 malaking suporta ng Dragon Palace. Gusto kong maging phoenix sa gitna ng mga tao. Anong sabi mo? Hahamakin pa rin kita. Kahit bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, lalasunin pa rin kita hanggang mamatay. Kung gayon makakasiguro ka at masisira sa iyong kasamaan, darating ang sanhi at bunga. Uy. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong nangyari, Itay? May tumawag mula sa kumpanya dahil nahaluan daw ng pekeng produkto at iniimbestigahan. Mukhang ako ang mananagot sa krimen. Ha? Paano nangyari ito? Huwag kang magduda. Sinabi ko na ito ang katapusan ng pamilya Yang niyo. Ang katapusan ng kawalang utang na loob at karma. Huwag mo akong takutin. Isang issue lang ito sa negosyo. Sa tingin mo may kinalaman ito sa iyo? Maaari kang hindi maniwala sa akin. Ngunit kapag dumating ang mas malaking kahihinatnan, maiintindihan mo. Hindi ako naniniwala. Uy, anong problema na naman? Ano? Paano nangyari ito? Anong nangyayari? Mahal, sabihin mo sa akin. Anong nangyari kay Itay? Tapos na. Tapos na talaga. Anong nangyayari? Ang aming kumpanya ay pinaghihinalaang nagnakaw ng brand, ang Fortune Global 500, at idedemanda kami. Sinabi rin nila na gagawin nila kaming mawalan ng lahat. Paano nangyari ito? Totoo kaya ang sinabi niya? Hindi ito totoo. Mayroon akong trilyong suporta ng palasyo ng Diyos ng Kayamanan at ang gintong kalasag ng Diyos ng Digmaan. Anong magagawa nila sa akin? Oo, naaalala ko. Ang aming pamilya Yang ay pinapaboran ng Diyos ng Digmaan. Anong kinatatakutan natin? Dumating na ang Diyos ng Digmaan. Dr. Wu, tulungan niyo po ang aking Julian para magamot ng maayos. Anong nangyari? Ngayon ang araw ng kasal ng panganay na ginang sa isang mayamang pamilya at sinusuportahan ng Dragon Palace. Paano ka nasaktan? Dapat sana ay isang malaking masayang kaganapan. Pero sinira ng isang baliw. Napakasamang kapalaran. Anong klaseng baliw? Paano siya naglakas loob na saktan ang makapangyarihang pamilya Yang? Itong baliw na ito, siya ang aking manugang, na ilang taon nang kumakain at umiinom ng libre. Hindi na siya matiis ng aking anak, kaya pinalayas niya. Nang makita niyang ikakasal ang aking anak sa isang mayamang pamilya, nainggit siya. Gumagawa siya ng gulo. Bakit hindi niyo po hintayin na gamutin ko ang sakit ng dalaga at gamutin ang baliw na ito para sa ginang? Sige, salamat po Dr. Wu. Salamat po Dr. Wu. Basta gamutin niyo po ang sakit ng aking anak. At itong baliw na ito? Mag-aalok ako ng 1,000,000 piso. Sige, ako na ang bahala. Ay bayaw, umalis ka na agad. Magaling itong si Dr. Wu sa Ghost King Needle. Sinasabing maraming tao ang naging baliw matapos tusukin niya. Naging baliw, hindi ka dapat masaktan niya. Xiao Shui, huwag kang mag-alala. Ang kakayahan ng iyong bayaw ay hindi mo kayang isipin. Ngayon, bibigyan ko ng pinakamalaking gantimpala ang iyong kabaitan. Bayaw, kung ipipilit mong manatili rito, mabuhay ka man o mamatay ngayon, lagi akong kasama mo. Sige, gusto ng bayaw ang babaeng tulad nito. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa, hindi ka iiwan. Dr. Wu, kumusta ang aking anak? Dr. Wu, kumusta ang aking anak? Ay, medyo malakas ang pagbagsak niya, bali at pasa. Ngunit hindi ito seryoso. Sa aking kakayahan, hindi ito magiging problema. Oh, pakiusap Dr. Wu. Pakagalingin mo ng mabuti ang aking anak. Hay. Aray, masakit. Binibini, pakatiis ka muna. Ang pilak na karayom ay pumapasok sa katawan upang mapabuti ang circulation ng dugo at alisin ang pamumuo ng dugo. At hindi na ito magtatagal ay hindi nasasakit. Aray, masakit. Napakaselan mo. Sumisigaw ka kapag binibigyan ng ineksyon. Kung hindi ka magkakasakit. Pinapayuhan kita na huwag mo siyang bigyan ng ineksyon. Kung mas marami kang tusok, mas lalala ang mga kahihinatnan. Sino ka para sabihin yan? Paano mo nagawang turuan ako ng leksyon? Tama. Ang taong ito, na masama ang puso at itim ang puso. Hindi lang niya sinumpa ang aking anak, kundi sinubukan din niyang pigilan ang doktor na gamutin ang aking anak. Sino ka para sabihin iyan? Ha? Maaari mo bang pigilan ang aming pamilyang
Yang kasama si Dr. Wu? Tama, paano mo nasabing hindi maganda ang aking mga kakayahan sa medisina? Napakamanmang mo. Alam kong magaling ang iyong mga kakayahan sa medisina. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na si Yang Yulian ay nasaktan dahil sa kanyang masamang ugali na siya ay nasaktan ng kapalaran. Ang kapalaran ang siyang nakasakit sa kanya. Sa mundong ito, walang henyo na doktor ang makakagamot sa pinsala ng kapalaran. Kahit ikaw ay hindi kaya. Ay, ano ang sinabi mo? Siya ay nasaktan ng kapalaran at nasaktan ng kapalaran. Oo, nakita ko na ang kapalaran mismo ang gumawa nito. Ha, kalokohan. Sa buhay ko, sa sarili ko lang ako naniniwala, hindi sa kapalaran. Ngayon ay gagalingin ko siya. Hayaan mong makita mo kung ang kapalaran ba ang makapangyarihan o ako. Aray, masakit. Aray, masakit. Binibini, pakatiis ka muna. Malapit na itong matapos. Babayaran kita pagkatapos gumaling ni Julian. Huwag mo nang isipin yan, hindi siya magagamot. Dati akong nasa wheelchair, siya naman ngayon ang kailangang umupo sa wheelchair. Paano ako nabulag? Kung gayon, siya ay mabubulag na tulad ko. Paano ako nalason? Kung gayon siya ay malalason na tulad niyan. Ang ganti ng masasamang gawa, hindi ka makakatakas kahit kaunti. Magandang sumpa. Hayaan kitang magsumpa. Pagdating ng kadasing ng taga-suporta ng aking pamilyang Yang, makikita ko kung paano ka mamamatay. Ang may fasang karayom ay may masamang spirito. Aray, sobrang sakit. Dapat ay ayos lang. Binibini, tumayo ka at subukan mo. Aray, tumayo ka at subukan mo. Tumayo ka at subukan mo. Aray. Hindi. Nararamdaman ko ang aking coccyx na parang hinihiwa ng talim. Hindi talaga ako makakatayo. Hindi dapat ganito. Binigyan ka ng 3 karayom ng immortal. Sa lohikal na pananaw, ang iyong mga ugat ng dugo ay nabuksan at ang mga buto ay nagkadugtong. Dapat ay makakatayo ka na. Ngunit ano ang silbi ng pagiging balisa, bata? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi ko, mas mabuti pang huwag mong sayangin ang iyong oras. Ang iyong mga kakayahan sa medisina ay walang halaga sa harap ng kapalaran. Ay parang isang malambot na sanggol. Mas mabuti pang tulungan mo siyang makaupo sa wheelchair. Ngayon siya ay paralisado na lang. Kung patuloy mo siyang tusukin, magiging gulay siya at habang buhay na lang na nakahiga. Hindi ako naniniwala. Huwag mo nang ituloy ang pagtusok. Aray, itigil mo na, natatakot ako. Dr. Wu, nagsumikap ka. Pakagalingin mo ng mabuti ang aking anak. Ano ang nangyayari sa kanya? Sige. Sige. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ano ang nangyari? Ano? Siya ay Paano siya magiging paralisado? Bumagsak lang siya. Hindi ako pwedeng maging paralisado. Hindi ako pwedeng maging paralisado. Dr. Wu, nagsisinungaling ka ba sa akin? Nagsinungaling ka sa akin, tama? Binibini, ginamit ko ang mahiwagang karayom sa iyo at mga karayom ng engkanto, hindi nito nagamot ang iyong pinsala, kundi lumala pa ito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hey. Oh. Maaari kayang ang iyong manugang na lalaki ay talagang may alam na masasamang paraan? Lidalang bilisan mo. Pakagalingin mo ang aking anak kaagad. O hindi kita titigilan. Mas mabuti pang huwag mo nang isipin iyan. Yang Yulian, siya ay nakatakdang mabulag at maging paralisado. Noong una, inakala kong siya ang aking tagapagligtas. Inako ko ang sakit para sa kanya. Siya ay bulag at paralisado sa loob ng 5 taon. Kayong lahat ay minamaliit siya at nilason ninyo ako. Ngayon tapos na ang kontrata ko sa kanya. Kailangan niyang harapin ang mga kapalaran na ito ng mag-isa. Ngayon ikaw ay paralisado na lang. Hindi magtatagal at ikaw ay mabubulag. Hindi, imposible yan. Maayos ang mga mata ko. Ang paningin ko ay 5.1. Hindi pwedeng mabulag ang mga mata ko. Sinasapian mo lang ako. Hindi ako takot sa iyo. Binibini, huwag kang masyadong magalit. Ang pamumuo ng dugo ay talagang maaring magdulot ng pagkabulag. Maghanap tayo ng wheelchair kaagad. Umupo ka muna. Hindi maganda ang palaging nakahiga. Oo, bilisan mo. Heto na. Oo. Bilisan mo. Kinang, hindi ko matutulungan ang sakit ng binibini. Wala na akong magagawa. Aalis na ako. Hindi. Dr. Wu, hindi ka pwedeng umalis. Bagaman hindi mo magagamot ang aking sakit, maaari mo pa rin akong bigyan ng pabor. Ano na pabor, binibini?
Dr. Wu, hindi mo ba alam ang masamang karayom na nakakasakit ng tao? Gusto kong gamitin mo ang tinik ng demonyo para siya ay mabulag. Dr. Wu, hindi ba't ikaw ang masamang karayom na nakakasakit ng tao? Gusto kong gamitin mo ang Guishen para bulagin siya. Hindi ito maganda. Ang karayom ay ipinagbabawal na technique medical. Kapag ginawa mo ito, magdudulot ito ng kamatayan o pinsala. Sa liwanag ng araw at sa publiko, ito ay immoral. Handa akong magbayad ng 1 milyon para bilhin ang kanyang pagkabulag. Magbabayad din ako ng 1 milyon. Ginawa niyang paralisado ang anak ko. Gagawin ko siyang paralisado. Talaga bang bibigyan mo ako ng 2 milyon? Dr. Wu, tumutupad sa salita. Dali na. Sige, bagaman hindi ito angkop, ngunit sa harap ng pera, lahat ay makatuwiran. Kung gayon, hindi na ako magalang. Huwag mong saktan ang aking bayaw. Ate nanay, nagbabayad kayo para sa isang mamamatay tao. Nagsasagawa kayo ng krimen. Umalis ka dito. Isa kang traidor. Ate, ay napinsala ng salot na ito. At tinutulungan mo pa rin siya. Xiaoshui, huwag kang mag-alala. Wala siyang magagawa sa akin. Xiaoshui, huwag kang mag-alala. Bayaw, hayaan mong makita mo kung gaano kalakas ang taong ito na naging emperador ng 9 na buhay. Gaano siya hindi mapukaw. Umalis ka sa daan. Halika, anong mga daya mo? Bata, hindi mo talaga alam. Ang aking multo ay talagang makapangyarihan. Kung ang karayom ng multo ay talagang lumabas, pupunta ka sa impyerno. Kung ngayon at luluhod ka para humingi ng tawad sa dalaga, maaaring ito na ang iyong tanging paraan palabas. Bilang isang doktor, ngunit walang etika sa medisina. Kinukuha mo ang buhay ng tao para sa pera. Marahil nais ng Diyos na gamitin ang aking kamay para parusahan ka. Kaya huwag kang maging magalang. Gawin mo na lang. Pagtanggi sa toast, ang pag-inom ng parusa. Kung gayon, mamatay ka. Ang mga karayom ng multo ang iyong death knell. Ang karayom ng multo ay nakamamaygtay. Huwag kang maging kampante. Ang mga mata ko. Dr. Wu, ayos ka lang ba? Ang mga mata ko. Bonanincho mo. Ang mga mata ko. Ano? Hindi ako makakita. Dalhin ninyo ako agad sa ospital. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Sinabi ko na sa iyo dati, ang immoral ay parurusahan ng tadhana, pero hindi ka naniwala. Tumigil ka sa pagpapanggap. Kung kaya mong gamutin ang sakit ko, maniniwala ako sa iyo. Yang Julian, huwag kang mangarap. Walang doktor sa mundo na kayang gamutin ang sakit mo. Dahil ang doktor na milagro ay gamot lang sa pisikal na sakit. Gayunpaman ang sakit mo ay dulot ng tadhana. Hindi ka gagaling habang buhay. Narito na ang wheelchair. Halika. Tulungan mo akong umupo dito. Halika. Yang Julian, umupo ka dyan. Damhin mo ng mabuti. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi na tulad ko. Hindi masama, Yang Julian. Mukha kang ako nung nasa wheelchair ako. Ngayon bulag na lang ang natitira. Ang tadhana na ito ay dapat papunta na. Huwag mo akong takutin. Ang taong magpaparusa sa iyo ay papunta na. Sino ang pumatay sa anak ko? Haha. Sino ang pumatay sa anak ko? Ang pinuno ng pamilyang Tang. Nandito na ang pinuno ng pamilyang Tang. Ay Diyos ko. Tito Tang, kailangan mo akong tulungan. Sino ang pumatay sa anak ko? Sino ang pumatay sa anak ko? Lumabas ka. Siya yun. Julian, ngayon, hindi ba't kasal mo ngayon sa anak ko? Bakit ka naka-wheelchair? Nasaktan din ako ng halimaw na ito. Paano niya nagawa yon? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nandun. Awa ng Diyos, ang aking nobyo ngayon. Namatay siya ng napakasama. Anak ko. Anak ko. Anak ko.
Ngayon ang araw ng iyong kasal, pinatay ka ng isang kontrabida. Huwag kang mag-alala. Ngayon dudurugin ko ang mamamatay tao. Para ipaghiganti ka. Pinatay mo ba ang anak ko? Payaw. Xiao Shui, huwag kang matakot. Ako ang mananagot kung bumagsak ang langit. Dick. Ang laki ng bibig mo. Kailangan mong saluhin ang pagbagsak ng langit. Hahayaan kitang makita kung paano mo ito hahawakan. Tingnan natin kung paano mo ito gagawin. Bata, sabihin mo sa akin, ang buhay ng anak ko, paano mo ito ipapaliwanag? Batang lalaki, sabihin mo sa akin, ang buhay ng aking anak, paano mo planong ipaliwanag? Paano ako magpapaliwanag? Magsalita ka sa akin ng maayos. Maaari ko pa rin ipadala ang iyong anak sa kabaong. Kunin mo ang iyong mga tao at umalis. Iyon na yon. Kung mas marami ka pang sasabihin, ang kapalaran ng iyong anak ay magiging kapalaran mo. Boss, hindi ko na kaya. Hayaan mo akong patayin siya. Sandali. Napakayabang niya. Boss, bakit ka pa nakikipag-usap ng walang kwenta sa kanya? Para sa isang uod na tulad niya, ang pagpatay sa kanya, madali lang para sa akin. Ngunit pinatay niya ang aking anak na nagpagalit sa akin. Kung papatayin ko lang siya, hindi nito mapapawi ang aking galit. Kailangan kong malaman ang kanyang pinagmulan at tuluyang alisin siya at ang buong pamilya niya. Batang lalaki, sabihin mo sa akin, ano ang iyong pinagmulan? Papapatayin ko ang lahat ng iyong kamag-anak, kahit mga pusa at aso, lahat ay mapapatay. Talaga? Natatakot ako na matakot ka kung sasabihin ko. Huwag kang magyabang, sabihin mo lang. Hindi ko binabago ang pangalan ko at hindi ko binabago ang pangalan ko. Dragon Palace Emperor. Ako ang nag-iisang maalamat na dragon sa mundo. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong patayin ang aking mga kamag-anak? Ano ang sabi mo? Ikaw ang Dragon Palace Emperor. Tito Tang, huwag mo siyang paniwalaan. Nagsasabi siya ng kasinungalingan. Siya ay isang walang kwentang emperador. Siya ay isa lamang walang silbi, walang silbing manugang. Huwag kang dayain niya. Kailangan ko bang sabihin iyan? Siyempre, alam kong nagsasabi siya ng kasinungalingan. Sino ang Dragon Palace Emperor? Maaaring gayahin ng isang tulad niya. Maaring gayahin. Mukhang nagkasala siya. Gusto lang niyang gamitin ang Dragon Emperor bilang panangga. Batang lalaki, sabihin mo ang totoo. Kung hindi ka magsabi ng totoo, aatakihin kita. Batang lalaki, sabihin mo ang totoo. Kung hindi ka magsabi ng totoo, aatakihin kita. Mas mabuti pang huwag mo akong gagawin yan. Dahil wala kang magagawa sa akin. Hayaan mong gawin ko sa iyo. Ano, gusto mo akong saktan? Sige, halika na. Hayaan mong makita ko kung paano mo gagawin. Talaga gusto mong makita? Kung gayon, manood ka ng mabuti. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang mga marangal na pamilya ng Haicheng, ang pamilyang Tang ay malugi. At wala nang matira. Ikaw, Ano ang sabi mo? Sa loob ng 3 minuto, gawing wala nang matira ang pamilyang Tang. Baliw siya. Alam niya na ang pamilyang Tang ay isang mayamang pamilya sa Haicheng at sa isang tawag lang sa telepono gawing wala nang matira ang pamilyang Tang. Siya ay walang dudang isang tipikal na baliw. Walang duda. Ang resulta ay agad na magpapatunay sa iyo. Ha. Inisip mo bang ako ay isang tigre? Sinasabi ko sa iyo, mula sa sandaling hinawakan mo ang aking anak, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay na. Ano man ang mga pakulo mo, kukunin ko ang iyong buhay ngayon. Oo, Tito Tang, huwag kang magpakita ng awa sa kanya. Siya ay may problema sa pag-iisip, mayabang at malupit na pamamaraan. Nararapat siyang mamatay. Huwag kang mag-alala. Ang karanasan, ang pinakamahusay na guro. Bata pa siya sa harap ko. Batang lalaki, bibigyan kita ng 3 segundo ngayon. Ang huling pagkakataon. At magpakamatay sa harap ko. Iiwanan kita ng buong bangkay. Kung hindi, tadtarin kita at ipapakain sa mga aso. Wala pang 3 segundo, magre-ring na ang telepono mo. Ano ang sabi mo? Sa loob ng wala pang 3 segundo, magre-ring na ang telepono mo. Ano ang sabi mo? Ano ang sabi mo? Anong nangyari sa boss? Anong nangyari kay Tito Tang? Ang Chamber of Commerce ang tumatawag. Sabi nila nakatanggap sila ng misteryosong utos na i-block ang pamilyang Tang sa buong mundo. Ano, global ban sa pamilyang Tang? Narinig mo ba ng tama? Sino ang makakablock sa pamilyang Tang? Ang pamilyang Tang ay isang higante sa Haicheng. Hindi ito maaring mali. Si President Liu ng Haicheng Chamber of Commerce ang tumawag sa akin. Si President Liu ay aking kapatid sa panunumpa, kahit siya ay walang magawa.
Batang lalaki. Ano ang iyong pinagmulan? Nasabi ko na dati, ako ang Emperor ng Dragon Palace, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi ka naniwala sa akin. Imposible. Maniniwala ako kung sasabihin mo kung sino ka. Pero sinabi mong ikaw ang Lord ng Dragon Palace, hindi ko iyon paniniwalaan. Ang emperador ay parang ang maliwanag na buwan sa langit. Kung lalabas siya, susundan siya ng maraming tao, parang lindol. Paano siya magiging kasing ordinaryo mo? Hindi mo pa nga nakikita ang emperador. Paano mo malalaman kung ano ang emperador? Nagmumuni-muni ka lang batay sa sarili mong kaalaman. Ang mga nasa tuktok kung paano sila kikilos. Julian, hindi mo ba sinabi na siya ang iyong manugang at ang iyong dating asawa? Oo, dahil wala siyang silbi. Nilason ko siya. Pero hindi ko inaasahan na ganun siya kaswerte. Hindi siya namatay sa lason. Tama, hindi siya maaring ang emperador. Gaano man kalakas ang emperador, hindi siya pupunta sa bahay ng ordinaryong tao para maging manugang. Tito Tang, huwag mo siyang katakutan. Mayroon akong mga patay na ipinadala ng emperador. Bantay at anting-anting ng kaligtasan. Humph! Ako ang immortal ng Dragon Palace. Para sa ginawa niya ngayon, Dragon Palace hindi siya basta-basta pakakawalan. Hindi na ako makapaghintay na magiganti ang Dragon Palace sa kanya. Gagawin ko na ngayon. Putulin siya at ipaghiganti ang aking anak. Patayin ninyo siya para sa akin. Ipaghiganti ang aking anak. Opo. Saksakin. Siya. Saksakin. Saksakin siya. Saksakin siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Saksakin hanggang mamatay. Maju! Ano itong baluktot na paraan? Umalis ka sa daan. Umalis ka sa daan ko. Kahit gaano pa kataas ang kanyang martial arts, maaari ba siyang mas mataas kaysa kay Star? Tapos na kayong lumaban. Ngayon ako naman. Wow, ito. Ito. Ano ang nangyayari? Nasaan sila? Naging abo silang lahat. Ito. Naging abo sila. Lumuhod ka ngayon o ikaw na ang susunod. Naaalala ko, ang ninong ng aking anak ay ang pinuno ng Dragon Palace. Tatawagan ko siya ngayon at hihilingin kong siya ang bahala sa iyo. Talaga? Orihinal kong plano na patayin ka agad, ngunit sinabi mong kaya mong tawagin ang malaking isda sa likod mo. Bibigyan kita ng pagkakataong tumawag. Sige. Hintay. Hello, Director Zhao. Bilisan mo na patay ang iyong godson. Halika at ipaghiganti siya. Director Zhao, bilisan mo. Napatay ang iyong anak-anakan. Halika at ipaghiganti siya. Bakit hindi pa dumarating ang mga patay na mandirigma ng 5 hari? Magbibigay ako ng isa pang utos. Patay na sundalo, halina't protektahan ako. Batang lalaki, hintay. Malapit na si Director Zhao. Ipaghiganti ang aking anak. Ano, nandito ang pinuno ng Dragon Palace? Lagot ka, bata. Paano mo nagawang lapastanganin ng emperador? Ito ay krimen na pagpugot sa siyam na angkan. Bagaman may kakayahan siya, ngunit kung lapastanganin niya ang Dragon Palace, tiyak na mamamatay siya ng walang libing. Malapit nang dumating ang mga patay na mandirigma ng 5 emperador. Pagpira-pirasuhin natin siya ng magkasama. Bayaw, mukhang seryoso na ang mga bagay. Dapat ka nang umalis agad. Xiao Shui, huwag kang mag-alala. Sinabi ng aking bayaw ngayong araw ay parurusahan ko ang lahat ng masasamang tao dito. Pakakasalan ka niya at lalagyan ng korona ang iyong ulo. Lahat ay mahalaga. Nananaginip ka pa bago ka mamatay. Sa tingin mo ba talaga ay wala siyang alam? Maari mo siyang lokohin. Maari mo bang lokohin ang lahat? Sinabi mo pa na ang tadhana ay babaliktad. Mabulag ang mga mata ng aking anak? Bakit siya maayos? Ayos lang. May kasabihan na darating ang ganti, ngunit hindi pa ngayon. Naniniwala ako.
Ang tadhana ay gumawa na ng desisyon. Maghintay lang ng matiyaga. Ha? Naghihintay ako. Bakit maayos pa rin ako? Napilay lang ang aking binti at inilagay ko ito para sa iyo. Sinabi mong babaliktad ang tadhana. Tingnan natin kung kaya mong lumaban. Napakayabang. Huh. Tadhana, oras na para kumilos ka. Hahaha, nagpapanggap ka lang. Nagkapasa ang aking mga mata. Nagkapasa ang... may buhangin sa mata ko. May buhangin sa mata ko. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kumusta ka? Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Paano siya magiging ayos? Malapit nang mabulag ang mga mata niya. Ikaw na manugang. Tumahimik ka. Paano ka naging ganyan kasama? Wala kang silbi sa anak ko, kaya gusto mo siyang hiwalayan. Sagipin mo siya ngayon. Tao ka pa ba? Sinasabi mong masama ako. Sabi mo kakahiwalay lang niya sa akin. Nang mabangga siya ng kotse, itinulak ko siya palayo. At tinako ang sakuna para sa kanya. Nabulag at naparalisa siya. Sa halip na pasalamatan ako, kundi kinamumuhian pa ako. Ginaya niyo pa si Panjinlian para lasunin ako. Para lasunin ako. Kayo talagang mag-ina. Sa halip na pag-isipan ang kasamaan niyo, kundi ako pa ang sinisisi. Talagang ako ang sinisisi niyo. Tapos na yon. Tapos na yon? Nakakatuwa ba? At saka, maayos ka naman ngayon, di ba? Bakit kami ang sinisisi mo? Napakawalang hiya. Hindi kita sisihin kung maayos ako. Maayos ako dahil sa sarili ko. Pero ang paninirang puri mo sa akin ay panghabang buhay na galit. Dapat maranasan niyo ang ganti at karma. Ang kasalukuyang pagkabulag at paralysis ni Yang Yulian ay hindi galing sa paghihiganti ko, kundi nagalit lang siya sa tadhana at sinira ang kanyang dangal. At dinaranas ang mga bunga nito. Para mabawasan ang karma, kailangan niyang lumuhod ngayon at sampalin ang sarili at sabihing hindi siya tao. Baka mas gumanda pa. Bukod diyan, wala nang ibang paraan. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa'yo? Hindi mo ako mapapaluhod. Meron pa akong 3 malalaking suporta ng Dragon Palace. Ako pa rin ang karapat-dapat na reyna. Huwag mo akong subukang gasolinahin. Talaga? Kung gayon, maaari kang maghintay ng payapa para sa kamatayan. Sino? Sino ang pumatay sa aking inaanak? Sino ang pumatay sa aking inaanak? Hi, Director Zhao. Sa wakas, nandito ka na. Kailangan mong pangalagaan ang aming pamilyang Tang. Nasaan ang aking inaanak? Nandoon, patay na siya. Paano mo nagawa? Paano mo nagawang patayin ang aking inaanak? Sino ang gumawa nito? Pupunit-pundukin ko siya. Ako at ang aking ninong tulungan mo akong maghiganti. Sino ka? Ako ang fiancé ni Tang. Ngayon ang kasal namin. Pero hindi ko inaasahan na ang aking dating asawa na isang manugang ay gagawa ng eksena sa kasal. Pinatay niya si Tang, binutali rin niya ang aking binti. Sinabing bulag ako. Masakit talaga ang mga mata ko. Paano niya nagawa? Anong klaseng kontrabida? Paano niya nagawang maging walang batas? Siya yon, isang walang alam na bata. Bakit hindi ka lumuhod at mamatay? Gusto mo bang dagdagan ko ang parusa? Mas mabuti pang kausapin mo ako ng maayos. Kung hindi, nagsilbi ka sa Dragon Palace ng napakaraming taon. Masisira ngayon. Ano ang sinabi mo? Gusto mong kausapin kita ng maayos? Ano ka ba talaga? At karapat-dapat akong kausapin ka ng maayos? Ayaw mong malaman. Dahil kapag nalaman mo, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong magsisi. Umalis ka na ngayon. 1 segundo na huli, mapapahamak ka. Ang yabang mo. Gusto ko talagang malaman na ngayon. Sino ka? Sabihin mo sa akin. Opo, tarapod kita. Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Ako ang nag-iisang alamat sa mundo, ang Dragon Palace Emperor. Ano? Gusto mo akong patayin? Ano ang sinabi mo? Ikaw ang emperador. Ako ang Dragon Palace Emperor. Ano mo nagawa? Ikaw, isang hamak na mamamayan. Paano mo nagawang magpanggap na emperador? Ngayon, pupunit-puntukin kita. Kung hindi na ako ang mamamahala sa Dragon Palace. 4 na tagapagtanggol, patayin niyo siya para sa akin. Paluin niyo siya at lumuhod para kausapin ako. Sumpay ng pulang dragon. Hindi ba? Naipadala ang aking corona at dragon robe. Teka, ano ang sinabi mo? Anong pulang dragon? Anong corona at robe? Ngayon ay ikakasal ako.
Hiniling ko kay Chilong na ibigay sa aking anak ang isang European Starry Sky Crown at ang aking emperador na Dragon Robe. Yang pulang dragon na binanggit mo ay ang 9-star General, Panginoong Pulang Dragon. Ano pa? Sino pa kaya? Imposible na ang pulang dragon mo ay nasa mundo. Pangalawa sa sinuman sa mundo. At higit sa 10,000 tao. Maliban sa emperador, sino ang makakapigil sa kanya? Talaga bang iniisip mong ikaw ang emperador? Nagtatangkang hayaan ang pulang dragon na ibigay sa iyo ang corona at dragon robe? Lahat kayo ay mga patay na tao ng Dragon Palace. Ngayon kayo ay napakalupit. Ito rin ay utos niya. Kaya kayo ay walang kasalanan. Ayokong pumatay pa. Aayusin ko kayo pagkatapos dumating ang pulang dragon. Hay si Yajaus. Kasi, ngayon, kung talagang kaya mong tawagin ang pulang dragon dito, luhod ako at yuyuko sa iyo. Kung hindi mo kaya, papatayin kita ngayon. Sige, ngayon hayaan ang mga mangmang na makita kung ano ang tunay na emperador ng Dragon Palace, ang tunay na hari at kamahalan. General? Ang corona at dragon robe na pinadala ko sa iyo. Gaano katagal bago ka dumating? Malapit na ako. Malapit na ako. Mas mabuti pang magmadali ka. Kung mahuli ka, baka mas marami pang bangkay dito. May problema ba, General? Hindi ito malaking bagay. Ilang hipon lang mula sa Dragon Palace ang dumating. Para patayin ako. Sa tingin ko sila ay iyong mga tauhan. Iniisip ko kung papatayin ko sila o hindi. Ang pagpatay sa kanila ay dudumihan ng aking mga kamay. Kung hindi ko sila papatayin, makakasagabal sila. Mahal na Ginoo, pakikalma ang inyong sarili. Mahal na Ginoo, pakikalma ang inyong sarili. Bilisan mo, dali kang pumunta. Bilisan mo at ipadala. Pabilisin mo. Hintay sa wala pang 3 minuto, tiyak na darating ang pulang dragon. Paano kung malalaman kung sino ang nasa kabilang linya? Baka artista lang na kinuha mo para umarte kasama ko. Oo, siguradong umaarte lang siya. Sinungaling siya. Pinakamagaling siya umarte. Siguro, walang sumasagot sa telepono o baka hindi niya naabot ang tawag na ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa tingin ko makikita mo rin agad. Pero malamang hindi mo makikita. Dahil dumudugo ang mga mata mo. Natatakot akong mabubulag na ako. Dugo, paano magdurugo ang mga mata ko? Paano magdurugo ang mga mata ko? Director Zhao, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Director Zhao, pakiusap. Pakiusap, iligtas mo ako. Hindi ako doktor. Paano kita ililigtas, Lidalang? Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw bilisan mo. Huwag mo nang apihin ang anak ko. Magbigay ka ng kondisyon. At maaari tayong mag-usap ng maayos. Lidalang. Basta iligtas mo ako, pakakasalan ulit kita. Hindi na maghihiwalay ang kasal natin. Pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako. Huwag kang mangarap, Yang Yulian. Ako lang ang makakapagpagaling ng sakit mo. Pero hindi kita tutulungan. Dahil karapat-dapat ka dito. Karapat-dapat ka. At hindi kita nilinlang. Ako ang pinakamaalamat na tao sa mundo. Ang emperador ng Dragon Palace. Sayang at minsan nagkaroon ka ng pagkakataong marating ang tuktok ng buhay. Ngunit dahil sa iyong masamang ugali, hindi kita nilinlang. Sinira mo ang sarili mong kapalaran. At nauwi sa wala. Hindi imposible yan. Hindi ka maaring maging emperador ng Dragon Palace. Hindi ka maaring maging emperador ng Dragon Palace. Hindi rin ako. Magkaroon ng biyaya na maging babae ng Panginoon ng Dragon Palace. Maghintay ka lang. Malapit ng mabunyag ang katotohanan. Lida lang, basta pagalingin mo ang mga binti at mata ko, maniniwala ako sa iyo. Bakit ko kailangan ng paniniwala mo? Amit pagiral ko, ang buong mundo ay humahanga sa akin. Maraming tao ang gustong makakita sa akin. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik at ordinaryo. Bakit ko kailangan ng paniniwala mo? Bayaw, ikaw na ba talaga ang emperador? Oo, ako nga. Talaga nga. Bayaw, talaga bang ikaw ang emperador? Talaga ako. Talaga kang emperador. Xiao Hui, iligtas mo ako. At ipagtanggol mo ako. Kahit na nagsinungaling ako sa lahat ng tao sa mundo, hindi ako kailanman magsisinungaling sa iyo. Ako ang nag-iisang tunay na dragon sa Dragon Palace. Emperador. Mabuting bayaw, naniniwala ako sa iyo. Xiao Shui, ako ang iyong ate. Bilisan mo. Pakisuyo mo ulit si Lida lang para sa akin. Maaari mo bang hilingin sa kanya na gamutin ako? Hilingin mo sa kanya na iligtas ako. Ate, hindi naman sa hindi kita tinutulungan. Paano mo tinrato ang iyong bayaw dati? Tinuring mo siyang kaaway. Paano ka magkakaroon ng mukha na hilingin sa kanya na tulungan ka? Lahat pakinggan ninyo ako. Huwag kayong magparayay sa sinungaling na ito. Ginagarantiya ko ang aking buhay, hindi siya maaaring maging emperador.
Ang emperador ay isang alamat ng maliwanag na buwan. Paano siya magiging handa at handang maging isang manugang? Hindi na tayo dapat magpadaya sa kanya muli. Hindi ba't sinabi niya lang na tatawagin niya ang Panginoong Pulang Dragon? Sinabi rin niya at bibigyan niya tayo ng isang starry crown at dragon robe. Bakit wala pa tayong nakikita sa mga iyon? Bata, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi dumating ang pulang dragon, papatayin kita. Isay, Siguradong nagmamayabang lang siya. Mapapahamak ka. 2, ang Panginoon Pulang Dragon. Narito na si Lord Red Dragon. Lord Red Dragon, si Director Jiao Wuhen ng Dragon Palace ay bumabati. Lord Chilong. Xiang Wuhen, bakit ka narito? Nasira ang kasal ng inanak ko at may namatay at may tsamashi. Narito ako para ayusin ang ilang bagay. Sino ang naglakas loob? Paano nila inapi ang iyong inaanak? Pabalik kay Lord Chilong. Siya iyon. Ikaw na hangal na nagpapanggap na emperador. Lagot ka na ngayon. Dumating si Lord Chilong para tumulong. Chilong, bakit ka nagdala ng tao para ipagtanong ako? Hindi ko magawa. Si Chilong Nelongdian ay bumabati sa emperador. Pagbati sa emperador. Sorry, siya na ng emperador. Siya na nga ang emperador. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun na 5 taon na akong kasal at nilason ko ay siya pala ang emperador ng Dragon Palace? Chilong, pinapunta kita para magdala ng isang bagay. Narito na. Ito ay isang bilyong piso European Starry Crown. Pakisuyong tingnan ninyo, Lord. Ito ang koronang bituin ng Europa na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang koronang bituin ng Europa. Pakisuyod, Panginoong Dijun. Oo, ang koronang malakalangitan. Napakadakila at napakaganda nito. Ngayon sinabi kong pakakasalan kita. Ilalagay ko ang corona sa iyo. Para sa iyo. At maging isang babaeng hinahanga ng buong mundo. Sa sandaling ito, ako ang emperador ay nagpapatunay sa mundo. Tutuparin ko ang aking pangako. Mula sa sandaling ito, bilang nag-iisang tunay na emperador ng Dragon Palace, gagawin kong si Yang Xiaoshui ang empress ng Dragon Palace at tumanda kasama ko. At hindi aalis. Paano nangyari iyon? Paano yun posible? Lumaki siya sa anino ko mula pagkabata. Paano siya makakatanggap ng ganitong pabor at karangalan? Dahil mas mabait si Xiaohui kaysa sayo. At ang kabaitan ang pinakamahalagang katangian sa buhay. Ang pinakamahalagang katangian. Upang iligtas ako, isinakripisyo niya ang sarili para sa akin ng walang pagsisisi. Nang nilason mo ako kaya rin niyang tumayo. Nararapat siya sa karangalan at kaligayahang ito. Salamat, Bayaw. Naghiwalay na kami ng iyong kapatid. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Hindi siya mahalaga sa puso ko. Kaya ano ang dapat kong itawag sa iyo? Kung gayon, tatawagin kitang asawa. Salamat, asawa. Sige, kayong lahat dito kinukwestiyon ang aking pagkatao. Kung gayon, hayaan ninyong tingnan ninyo ng mabuti. Halika, ibigay ninyo sa akin ang lubid ng emperador. Sige, kayong lahat dito kinukwestiyon ang aking pagkatao. Kung gayon, hayaan ninyong tingnan ninyo ng mabuti. Halika, ang balabal ng emperador. Ang dragon robe ng Diyos na emperador. Oh, wow. Oh, wow. Halika na, hayaan ninyong ang mga bulag na ito at makita ang tunay na emperador, ang espiritu ng dragon ng 9 na langit. Isuot ang balabal. Pagbati sa emperador. Pagbati sa emperador. Mayroon pa bang nagdududa sa aking pagkatao? Nagdududa ka ba? Hindi na po, hindi ako mangangahas. Nagdududa ka ba? Hindi ako mangangahas. Sige, si Tang Yang Master ay iyong sariling anak o ampon na anak. Pinatay ko siya dahil sa pagpapagalit sa akin. Hindi mo pinagkaiba ang tama at mali at gusto mo akong atakihin. Talaga kang mayabang at walang batas. Ngayon gagawin kitang bangkarote at ipapadala kita sa Blackwater Prison. Habang buhay. Master D, pakiusap, iligtas mo ako. Ayoko nang pumunta sa Blackwater Prison. Ayoko nang pumunta sa Blackwater Prison. Dalhin na. Pakiusap, ayoko nang pumunta. Panginoon, pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, pamilyang Yang. May malaki pa tayong utang na kailangang bayaran.
Xiao Hui, pumunta ka at dalhan mo ako ng lason. Xiao Shui, dalhan mo ako ng lason. Opo, asawa ko. Lagi akong malinaw sa utang na loob at sama ng loob. 5 taon na akong nasa pamilya ninyo, nagtiis ako para sa inyo. Paralisado at bulag, ngunit nilason ninyo ako. Ngayon kayo ay paralisado at nabubulag, ngunit hindi pa yan sapat. Kung paano ninyo ako nilason noon, akin itong ipapakain sa inyo gamit ang sarili kong mga kamay, para maging pantay na tayo. Halika na, Yang Yulian, oras na para inumin mo ang gamot mo. Patawad na po. Asawa ko. Patawad na po, nagkamali ako. Bulag ako noon para tratuhin ka ng ganoon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nangangako ako. Tiyak na magbabago ako para sa ikabubuti, okay? Noong gumawa ka ng masama, hindi mo ba inisip ang mga ganitong kahihinatnan? May tao. Buksan mo para sa akin. Xiao Shui, pakiusap iligtas mo ang iyong kapatid. Pakiusap iligtas mo ang aking kapatid. Mahal na Panginoon. Asawa ko, kaya mo ba? Hindi, dahil ang bawat pagpapalubag sa masama ay isang hindi direktang kasamaan. Ang pag-iral ng bawat masamang tao ay isang pinsala sa mabubuting tao. Ngayon, dapat siyang mamatay. Halika na, Yulian, inumin mo ang gamot. Inumin mo at malaya ka na. Inumin mo at hindi ka magiging mapagkautang loob. Hindi ka magiging mapagmataas. Inumin mo at hindi ka magiging itim ang puso. Nagkamali ako, tulong. Sige. Naresolba na ang usapin. Bumalik ang emperador. Nanginginig ang mundo. Asawa ko, halika na. Dadaling kita para ma-enjoy ang kaluwalhatian ng mundo.